Si Orhan ang nagtatag ng pinakamalakas na S-rank party, ngunit pinalayas siya ng kanyang mga kaibigan dahil hindi sapat ang kanyang suportang mahika kumpara sa iba. Gayunpaman, hindi naman talaga major si Orhan mula sa simula, at nagpasya siyang bumalik sa kanyang tunay na kasanayan at hilig sa paghawak ng espada upang maging pinakadakilang adventurer kailanman. Si Orhan ay walang layuning gumagala sa piitan ng mag-isa, mukhang pagod na sa sarili niyang pag-iral nang makasalubong niya ang isang demonyong daga. Inilabas niya ang kanyang espada, na matagal na niyang hindi ginagamit. Hinarap niya ang mukha niya sa halimaw, at sa isang malinis na atake ay hinati ito. Napagtanto na medyo kalaw-angin na siya matapos hindi gumamit ng espada sa mahabang panahon. Nakukuha nito ang atensyon ng ilang iba pang daga sa piitan na agad na sumugod patungo kay Orhan at sinubukang atakehin siya. Ang mga nilalang na ito ay walang kalaban-laban sa lumikha ng grupo ng bayani, bagaman mabilis din ang isa. Pinapatay niya ang natitirang mga daga na humaharang sa kanyang daan. Tinitingnan niya ang lahat ng mga core na nakakalat sa sahig ng piitan, at iniisip na baka hindi naman siya kasing out of shape gaya ng una niyang akala, at baka may pag-asa pa rin para sa kanya bilang nag-iisang mandirigmang may espada. Bago pa siya makaharap, napalibutan na siya ng isang grupo ng mga goblin na mas malakas kaysa sa mga demon rat, at alam ni Orhan yun. Nagpasya siyang hindi magpakasubo at ginamit ang sarili niyang suportang mahika sa sarili, pinalakas ang kanyang lakas sa maikling panahon, ginawang mas matibay siya at mas mapanganib ang kanyang espada. Sa puntong iyon, inatake ng mga goblin si Orhan, ngunit hindi sila naging katapat sa bilis at kasanayan na taglay niya matapos mapabilang sa isang S-rank na grupo. Pinatay niya silang lahat isa-isa, habang iniisip kung paano niya hindi kailanman sinubukan ang sarili niyang suportang mahika sa sarili niya, at napagtanto kung gaano siya kalakas nito. Malapit na siyang magpahinga matapos mapatay ang buong unang alon, pero bago pa siya makapagpahinga, sinalakay siya ng pangalawang alon ng mga goblin ng harapan. Sa pagkaalam na malapit nang mawala ang epekto ng kanyang suportang mahika, tumalon siya ng una ang ulo at sinibak ang lahat ng goblin na hamarang sa kanyang daan, kahit na hinabol pa niya ang isa sa dulo para ipadala sa impyerno. Sa pagkawala ng kanyang depensibong mahika, napagtanto niya na ang kanyang spell ay epektibo lamang sa loob ng 3 minuto ng labanan, na nangangahulugang kailangan niyang maging maingat sa kung kailan at paano niya ito gagamitin. Sa sandaling iyon, pumasok sa piitan ang ikatlong alon ng walang katapusang mga goblin na ito at sumugod patungo kay Orhan sa buong bilis, na naglalayong pumatay, ngunit nagawang muling malampasan ni Orhan ang mga ito at sinimulang patayin ang mga ito isa-isa. Hindi nagtagal ay natanto niya na malapit nang matapos ang kanyang pagkaengkanto, kaya muli niyang ginamit ang spell malapit sa dulo upang ipagpatuloy ang kanyang pag-atake habang nilalabanan ang huling ilang goblin ng kawan, habang nakikita niyang nawawala ng buhay ang mga mata ng huli. Ang alaala ng gabing iyon ay patuloy pa ring nagpapahirap sa kanya. Naalala niya muli kung paano pumasok si Oliver sa kanyang silid-aralan kasama sina Ann at Derek at sinabi sa kanya ng direkta na palalayasin siya sa grupo ng mga bayani. Nang subukan ni Orhan na unawain ang nangyayari, nagulat siya. Humarap siya kay Oliver at tinanong kung ano ang pinagsasabi nito. Dapat silang magkaibigang matalik, pero nanatiling malamig at kalkulado si Oliver, sinasabi sa kanya na hindi mate at tago ng pagiging kaibigan niya mula sa parehong nayon ang katotohanang siya ang pinakawalang silbing miyembro ng koponan. Parehong sumagot sina Ann at Derek, sinasabing ang ginagawa lang niya ay pinababagal sila at pinipigilan sa pagkamit ng kadakilaan. Nagkikislap sa kanyang harapan ang buhay ni Orhan habang sinusubukan niyang unawain ang surreal na sitwasyon. Paano niya magagawang paalisin sa party ang kanyang matalik na kaibigan, gayong siya mismo ang gumawa nito? Isang grupo na nakilala bilang grupo ng bayani dahil sa bilis ng kanilang pag-akyat sa mga piitan at dinagtagal ay naging isa sa pinakamahusay na grupo sa buong bansa. Nangangatwiran si Oliver na noong huling misyon sa paglilinis ng collaborative dungeon, naobserbahan niya ang ibang grupo at kung paano napakalakas at may kakayahang tumulong sa ibang miyembro ang enchanter ng kanilang grupo, at kung ikukumpara doon, si Orhan ay ganap na walang silbi. Hindi makapaniwala si Orhan sa sarili niyang narinig habang sumasagot siya, sinasabing hindi naman siya isang mangkukulam sa simula pa lang, at ang tanging dahilan kung bakit niya tinanggap ang papel ay dahil walang sinuman sa grupo ang may kakayahan sa mahika. Kaya isinakripisyo niya ang sariling posisyon bilang mandirigma at nagsimulang magsanay bilang enchanter,
At lumikha pa nga ng sarili niyang estilo ng mahika upang matakpan ang kakulangang talento niya bilang support mage. Tumatawa naman si Anne sa mukha niya, tinatawag siyang kaawa-awang talunan na nagpapalusot lang dahil mas magaling na talaga si Oliver sa kanya sa paghawak ng espada. Sa sinabing iyon, lumingon si Orhan kay Oliver dahil ito ang kanyang huling pag-asa, ngunit malamig na sinabi ni Oliver na nakahanap na rin sila ng kapalit na manggagaway, na tutulong sa kanila na umakyat sa mga ranggo at makamit ang kadakilaan. Sa wakas ay tinanggap ni Orhan ang bagong katotohanan at ang katunayan na wala na siyang lugar sa partidong ito. Sa huling palm, lumingon siya para umalis nang tumawa si Anne, sinasabing hindi naman talaga siya dapat nasa S-rank party dahil parehong nasa rank 1 ang kanyang paghawak ng espada at mahika, na nangangahulugang siya ay isang kaawa-awang jack of all trades, ngunit master of none. Sa wakas, bumalik siya sa realidad habang naglalakad pasulong, iniisip ang bagong estilo ng pakikipaglaban na kanyang binuo na pinagsasama ang tradisyonal na papel ng isang mandirigma at isang salamangkero. Nagpasya siya na magpapatuloy siyang maging jack of all trades, ngunit sa parehong oras ay pag-aaralan niya ang lahat ng ito at ipapakita sa kanila kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa ni Oliver at ng iba. Sa pag-alis niya, isang grupo ng 4 na manlalakbay ang nagmamadaling pumasok sa silid ng teleportasyon na hingal. Tinanong ng kanilang pinuno kung maayos lang sila dahil hindi nila inaasahan na napakaraming orc ng sabay-sabay. Isa sa mga miyembro ang nagsalita at sinabing naiwan na nila ang batang babae. Sinasabi ng lider na tama ang kanyang desisyon, na parang kung sinubukan nilang tulungan ang batang babae, mamamatay silang lahat. At saka, kakasali lang ng babae sa party nila ngayon, kaya halata namang inuna niya ang mas matanda niyang kaibigan. Sariwa pa sa kanyang isipan ang sugat ng pag-iwan sa kanya ng sarili niyang partido, kaya bumaling si Orhan sa mga lalaki at sinabihan sila na kinamumuhian niya ang mga taong katulad nila. Sinasabi ng isa sa mga lalaki na wala silang magawa para tulungan siya at sinubukan ng isa sa kanila na atakehin si Orhan, pero nabugbog siya at natambos sa sahig, habang sinasabi ni Orhan sa kanila na tumahimik at umalis. Sa sinabing iyon, humarap siya sa pinuno at galit na tinanong kung saan niya iniwan ang dalaga upang mamatay at nagmadaling tumakbo sa direksyong iyon upang iligtas ito. Nahanap niya siya sa dulo ng isang kuweba kung saan siya lubos na na-corner laban sa tila isang hukbo ng mga orc. Patuloy siyang umaatras sa pader na may luha sa mata at ginamit ang kanyang pananggalang bilang depensa habang sumusulong ang mga orc. Hindi naman nagtagal ang kanyang kalasag, dahil nang magawang basagin ng mga orc ang kalasag at malapit na siyang tapusin ang buhay. Nang tumalon si Orhan at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa hangin para itulak sila pabalik, nagulat at natulala ang batang babae. Ngunit hindi sinayang ni Orhan ang kahit isang sandali habang hinuhugot niya ang kanyang espada at tumatakbo patungo sa mga orc, ang unang orc na pagod na pinabagsak siya sa lupa. Ngunit madaling naharangan ni Orhan ang pag-atake at sa tulong ng sarili niyang mahikang pangsuporta bilang karagdagang lakas, pinutol niya ang mga orc na parang mantikilya. Nakatayo roon ang batang babae na naguguluhan, nagtataka kung si Orhan ay isang mandirigma ng espada o isang salamangkero, dahil ginamit niya ang kanyang magic para palakasin ang talas ng kanyang talam bago sumugod sa mga orc, pinutol ang kanilang mga sandata at katawan. Natanto niya na tama ang mga lalaki dahil hindi nila kailanman kakayanin ang napakaraming orc ng sabay-sabay, ngunit mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa iwanan ang isang miyembro ng grupo. Sa pag-iisip na iyon, sinugod niya ang daan-daang halimaw ng sabay-sabay. Habang namangha ang dalagita, nagtataka kung sino ang lalaking ito, nagpatuloy si Orhan sa kanyang pagpatay at sa ikalawang pag-atake, nagawa niyang maputol ang bawat orc sa kuweba, tanging ang kanilang mga bangkay at may kintab na puso na lamang ang naiwan. Sa pagkasabi niyon, humarap siya sa babaeng may pulang buhok sa dulo ng kuweba, ngunit nakita niya itong nakahiga sa sahig habang nawawala ang epekto ng adrenaline. Pagdating ng takip silim, lumabas sila sa piitan, at nagpakilala ang babaeng may pulang buhok bilang si Sofia bago siya inimbitahan sa hapunan bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay. Sa huli, tinanggap ni Orhan at sinundan siya pababa sa isang bahay inuman na pag-aari ng Silver Rabbits Guild. Napagtanto niya na ang babae ay mula mismo sa guild, dahil mayroon din itong sagisag sa kanyang kapa, at napagtanto niya na may kahawig ito sa isang tao ngunit hindi niya matukoy kung sino. Hindi nagtagal ay nawala ang pagkalito nang ipakilala siya ni Sofia sa kanyang nakatatandang kapatid na si Selma,
Nakilala na ni Orhan dahil isa rin itong S-ranked enchanter mula sa ibang grupo. Si Selma ang pinakamalakas na mangkukulam sa bansa, at siya ang nag-isip ng sistema ng paghahati sa mga tungkulin sa mga mandirigmang may espada, na umaatake, sa tangke na sumisipsip ng pinsala, at sa salamangkero na nagbibigay ng suporta. Tinitingnan niya si Orhan ang may pagkasuklam, at sinasabi sa kanya na tatawagan niya ang FBI dahil 14 lang ang kapatid niya. Agad sinabi ni Orhan sa kanya na hindi nakalista ang pangalan niya sa mga file ni Epstein kaya pwede siyang magpahinga, habang sinabi naman ni Sofia sa kapatid niya na si Orhan ang talagang nagligtas sa buhay niya. Medyo kumalma si Selma pagkatapos noon at pinagalitan ang kapatid niya dahil nagpunta mag-isa sa isang piitan nang hindi muna nagpapaalam sa kanya. Hindi nagtagal ay nag-usap na sila at sinabi ni Orhan kay Selma na pinalayas siya sa party ng bayani kaya siya ay halos isang palaboy na lang sa puntong ito. Agad niyang nakita ang kumikinang na mga mata ni Selma, at nagtataka siya kung iniisip ba nito na isali siya sa partido nito. Pero bago pa man mangyari iyon, sinabi niya kay Selma na wala siyang balak sumali sa anumang partido sa malapit na hinaharap sa ngayon. Sinabi ni Selma sa kanya na huwag magpalaki ng ulo at tinanong kung handa ba siya sa trabaho. Nakakagulat ito para kay Orhan, kaya nagiging mausisa siya at nagtatanong tungkol sa trabaho. Sinasabi ni Selma na isang malaking grupo mula sa kanyang guild ang bababa sa mga piitan bukas. Magkakaroon ng maraming bagong manlalakbay sa party, at ang mga miyembro ng O-rank ang dapat magbantay sa kanila. At tiyakin na ang mga boss sa sahig na lumalabas tuwing 10 antas ay matatalo at walang magiging biktima. Sinasabi niya na ang ekspedisyon ay inaprubahan ng isang sponsor, at gustong-gusto niya kung sasama si Orhan sa kanila bilang karagdagang manlalakbay. Sinabi rin niya kay Orhan na talagang iginagalang niya ang kanyang kakayahan at lakas, kung hindi ay hindi niya hihilingin ito sa kanya. Malalim ang epekto nito sa kanya, dahil ang dahilan kung bakit siya sinipa mula sa kanyang grupo noong una ay dahil humanga ang mga miyembro ng kanyang grupo kay Selma mismo nang ipinakita nito ang kanyang mahika, at kaya naman nagpa siya silang kailangan din nila ng mas mahusay na salamangkero para sa kanilang grupo. Nagpa siya si Orhan na pumayag, ngunit sa kondisyon na bababa lang siya sa piitan bilang isang mandirigma dahil hindi na siya isang salamangkero. Medyo nag-aalala si Selma tungkol doon, pero nagpa siya na mas mahalaga ang pag-recruit sa kanya dahil malamang na babalik siya sa pangunahing papel niya bilang isang salamangkero kapag nagkagulo. Pagkatapos ng hapunan, nagpa siya si Orhan na bisitahin ang isa sa mga tindahan para bumili ng ilang kagamitan, at agad siyang binati ng matandang lalaki na parang matagal ng magkaibigan. Ang matandang lalaki ang naging tagapagtanggol at sandata ni Orhan mula pa noong simula nang wala pang sinuman si Orhan, at may mabigat na puso na inihayag ni Orhan na hindi na niya magagawang magbigay ng anumang patalastas para sa kanya dahil hindi na siya kabilang sa grupo ng bayani. Sinasabi niya na ngayon ay walang pakialam kung anong armas ang ginamit niya o kung saan siya pupunta para kumuha ng kanyang baluti, at humihingi ng paumanhin sa matandang lalaki dahil sa pagkabigo niya rito. Umiti lang ang matandang lalaki at nagpasalamat sa lahat ng nagawa niya hanggang ngayon. Sinasabing makikinig pa rin sa kanya ang mga tao dahil siya ay tunay na mabait na tao na malakas at makakahanap muli ng paraan para makabalik sa tuktok. Nakakagulat na nagluha siya sa pagkatanto na may umaasa pa rin sa kanya, at nagpasya siyang ibigay ang lahat at muling buuin ang sarili mula sa simula. Kinabukasan, sumama si Orhan kay Sofia para makipagkita sa pinuno ng angkan ng Silver Rabbit, na kilala bilang Vince. Malugod niyang tinatanggap si Orhan sa kanilang gusali ng angkan at nagpapakilala. Sumagot si Orhan na isang karangalan para sa kanya na makilala ang pinuno ng isang makapangyarihang angkan tulad ng Silver Rabbits. Umiti si Vince sa sinabi nito, sinasabing hindi na niya kailangang maging nerbiyoso, dahil pareho silang pantay. Sinabi ni Vince na alam niya ang mga nagawa ni Orhan at alam niyang isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging matagumpay ang grupo ng bayani. Nangangatwiran siya na dapat nilang isantabi ang mga pagbibigayan at sa halip ay subukang alamin kung ano talaga ang iniisip ng kabilang tao. Dapat nilang ituon ang kanilang isipan sa kasalukuyang gawain, na siyang paglalakbay na ito para sa pagtuturo. Humarap si Vince kay Selma para sa paliwanag, at sinimulan niya sa pagsasabing bababa sila mula sa unang palapag ng piitan hanggang sa ika-51 palapag sa loob lamang ng 3 araw.
Sinasabi niya na hihinto sila sa kanilang paglalakbay sa level 21 sa unang araw at magpapatuloy sa ikalawang araw hanggang sa palapag 36 at sa wakas sa ikatlong araw ay layunin nilang lupigin ang ika-51 palapag. Habang ipinapaliwanag ang lahat ng ito, naaalala niya ang pag-uusap nila kahapon ni Vince nang una niyang sinabi rito ang tungkol sa katotohanang sinipa si Orhan sa grupo ng mga bayani. Agad na sinabi ni Vince na ang grupo ng bayani ang gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay, dahil kung hindi si Orhan ang nag-ayos ng lahat ng perpekto, hindi sila magiging kasing lakas ng dati. Sumang-ayon si Selma sa pagtatasa, sinasabing ang kanyang suportang mahika ang nagdala sa kanila sa napakataas na antas, na imposible sana para sa kanila kung wala ang kanyang tulong. Alam niya na sa simpleng sukat, hindi kasing lakas ng ilang S-ranked support mages ang support magic ni Orhan, pero nababawi niya ito sa bilis ng pagcast niya, na 4 na beses na mas mabilis kaysa sa bilis niya mismo. Naaalala niya ang laban, sinasabing gumagamit din siya ng ilan sa sarili niyang orihinal na mga salamangka, at higit pa rito, ang kanyang kakayahang unawain ang sitwasyon at tumugon dito ng may malinaw na mga desisyon ay halos walang kapantay. Kapag wala siya sa eksena, hindi mapapanatili ng grupo ng bayani ang kanilang nangungunang posisyon, na nangangahulugang maaaring sumulpot ang mga Silver Rabbit at agawin ang bentahe upang maging pinakamalakas na grupo sa bansa. Medyo naguluhan si Vince sa lahat ng ito, dahil hindi niya maintindihan kung bakit papayag ang isang napakahusay na enchanter sa isang pinagsamang pagsalakay sa isang piitan kung saan kaunti lang ang kanyang makukuha. Sumagot si Selma na kadalasan, hindi nabibigyan ng sapat na pagkilala ang mga support mages, at oo, sikat siya, pero dahil lang sapat ang ganda ng mga galaw niya para mapansin sila. Habang ang tunay na malalakas na salamangkero ay naiwan sa kadiliman, walang sariling katanyagan, bumalik siya sa realidad ng magsalita si Orhan at humiling na kumpirmahin na may 10 grupo ng mga baguhan na papasok sa mga piitan at 5 tagahatid, kasama sina Selma at siya mismo. Ang mga baguhan ang haharap sa lahat ng mga halimaw ng palitan, ngunit kung may hindi pang karaniwang mangyari, sasagipin ng mga tagapagtanggol ang mga baguhan upang matiyak na hindi sila masaktan. May isang bagay siyang naguguluhan at tinanong kung bakit 5 lang ang mga escort, kung ang ideya nila ay tiyakin na ligtas ang karanasan ng mga baguhan. Bakit hindi kumuha ng maraming partido na may iba't ibang ranggo sa halip na 5 separatist rankers? Sumagot si Selma na ang tanging dahilan kung bakit hindi nila ginagawa iyon ay upang maranasan din ng mga baguhan ang stress ng pagdaan sa isang piitan at hindi labis na pagtitiwala sa kanilang kakayahan. Hindi talaga naniniwala si Orhan sa paliwanag niya, pero alam niyang hindi nila isisiwalat ang tunay nilang motibo sa isang tagalabas na hindi kaanib sa anumang angkan. Anuman ang mangyari, nagpasya si Orhan na tanggapin ang pakikipagsapalaran dahil wala naman siyang mas mahusay na gagawin. Mukhang masaya si Vince tungkol dito at sinasabing babayaran siya ng 2 pirasong ginto ng maaga at 10 pa kapag natapos na ang gawain. Medyo nagulat siya dito dahil tinanong niya kung hindi ba masyado iyon, dahil halos katumbas na iyon ng isang taong sahod, pero sumagot si Selma na malaki ang pagpapahalaga nila sa kanya kaya gusto nilang tiyakin na sapat ang kanyang sahod. Nagpasalamat si Orhan sa kanila at nangakong makikipagkita sa kanila kinabukasan ng umaga, umaasang magiging maayos ang lahat. Dumating agad ang sumunod na umaga at nakarating si Orhan sa pasukan ng mga piitan kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga bagong manlalakbay na naghihintay para sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal ay natagpuan niya sina Sofia at Selma na handa na para sa pakikipagsapalaran at pinuri niya si Selma sa kanyang suot, na ikinainis ni Sofia at muli siyang pinaalalahanan na menor de edad siya. Sinabi ni Orhan sa kanya na kumalma ng kaunti dahil hindi rin siya tagahanga ni Michael Jackson. Tinanong ni Sofia kung saan siya nakatira ngayon dahil kanina nakatira siya sa mansyon na pagmamay-ari ng kanilang partido. Sumagot si Orhan na kasalukuyang nananatili siya sa bahay pahingahan, ngunit malapit na rin siyang makahanap ng maayos na lugar na matutuluyan. Sa puntong iyon, lumingon si Orhan at sinabing tila dumating na ang lahat at baka dapat na silang magsimula sa kanilang ekspedisyon. Sumasang-ayon si Selma dyan at sinabihan si Sofia na sumali sa kanyang grupo bago niya inakay si Orhan patungo sa 3 bagong recruit na namamahala sa pagtiyak na maayos ang paglalakbay. Ipinakilala ni Selma si Orhan sa iba, sinasabing napakalakas niya at pinagkakatiwalaan niya ito. Agad siyang sinalubong ng 3 kasama niya, habang nagpapakilala ang mga ito.
Ang lalaking may asul na buhok na nagngangalang Ant ay nagsasabing siya ay isang tangke at ang blondie na nagngangalang Bern ay sumunod din, sinasabing siya rin ay isang tangke. Ang huling babaeng may maikling buhok ay nagkataong isang manggagamot na nagngangalang Kathy. Agad na natanto ni Orhan na siya ay isang frontline attacker at si Selma, ang enchanter, na nagiging dahilan upang maging isang napakakumpletong grupo ng mga escort, ngunit nagtataka siya kung ano ang kanilang plano kung tatanggihan niya ang kanilang alok na sumali. Sa tingin niya, tiyak na may kakaibang nangyayari, pero nagpasya siyang magpatuloy muna at tingnan kung paano magiging ang mga bagay-bagay. Hindi nagtagal, pinagsama-sama ni Selma ang lahat ng Rockies sa isang lugar at ipinakilala sila kay Orhan, sinasabing nakakuha sila ng napakalakas na katulong para sa paglalakbay na ito kaya hindi na sila kailangang matakot sa anumang bagay. Sinasabi niya na nakapunta na si Orhan sa ika-74 na palapag, na hindi pa niya nagagawa, at dati siyang bahagi mismo ng grupo ng bayani, na nagiging isa siya sa pinakamalakas na tao sa bansa. Talagang nagpapalakas ito ng loob ng mga baguhan na agad-agad ay mas naging tiwala sa paglalakbay na ito. Pero dahil sa sobrang pressure, medyo natatakot si Orhan, dahil alam na niya na maraming tao ang umaasa sa kanya. Sa pagtatapos nito, sinabi niya sa natitirang mga escort na kontrolin ang kanilang mga grupo, habang sinabi niya kay Orhan na siya ang mamumuno sa ika-10 grupo, na pinakamalaki ang potensyal sa lahat, at naniniwala siyang sa tamang gabay, madali nilang malalampasan kahit ang mga middle-level dungeon. Ito na naman ay medyo nakakalito para kay Orhan dahil nagtataka siya kung bakit niya ibibigay sa kanya, na dapat ay isang tagalabas, ang pinakamagandang party sa grupo. Gayunpaman, lumapit siya sa ika-10 grupo at napagtanto na si Sofia ay nasa parehong grupo. Tinanong niya kung may sinuman sa kanilang grupo ang nahuhuli dahil 3 tao lang ang nakikita niya, ngunit isang batang lalaking blonde na nagngangalang Logan ang nagsabing silang 3 lang ang kabilang sa grupong ito. Medyo kakaiba ito dahil bihira lang ang 3 lalaking grupo, pero sumagot ang blondie na 3 lang sila sa grupo dahil walang makakasabay sa kanila. Sinasabi niyang siya ang pinuno ng partido, at sinasabing siya ay isang mangkukulam na magiging mas mahusay pa kaysa kay Selma mismo. Agad na napagtanto ni Orhan na may problema sa ugali ang batang ito at nagtataka kung ito ba ang magiging sanhi ng kanyang kapahamakan sa huli, ngunit nagpatuloy muna siya sa ikalawang babae. Nagpakilala ang dalaga bilang si Carol, na isang tangke, ngunit napansin ni Orhan na tila wala siyang suot na baluti. Tinanong niya kung isusuot niya ito kapag nasa loob na sila ng piitan, ngunit sumagot siya na hindi siya gumagamit ng anumang kalasag o baluti. Tinanong ni Orhan kung nangangahulugan ba iyon na mas nakatuon siya sa pag-iwas kaysa sa pagharang, at sumagot si Carol na tama siya, dahil hindi niya gustong may monster na humipo sa kanya. Ang mga tangke na uri ng dodge ay medyo bihira, dahil karaniwan nilang ginagamit ang kanilang hindi kapani-paniwalang bilis at kasanayan upang umiwas at sumalakay pabalik sa mga halimaw ng malapitan, ngunit nangangailangan iyon ng tunay na karanasan sa labanan na tiyak na wala ang batang babaeng ito. Tinanong niya kung hindi ba siya binabalaan ng angkan tungkol dyan noon, pero sumagot ang blondie na maraming beses sinabihan ng angkan si Carol na kumilos na parang normal na tangke hanggang sa magkaroon siya ng karanasan, pero binaliwala lang niya ang mga ito. Di nagtagal ay natanto ni Orhan na baka ito na ang star party, ngunit sa parehong oras, tila ito rin ang problema party na hindi gustong harapin ng mga escort. Hindi nagtagal pagkatapos nito, sa wakas ay nagsimula na ang ekspedisyon at pumasok silang lahat sa mga piitan. Hindi tumitigil si Carol sa pagsasalita kahit isang sandali at patuloy na pinupuntahan si Orhan tungkol sa kung bakit siya umalis sa party, at hindi niya alam kung paano siya patahimikin. Maayos pa rin ang kanilang paglalakbay sa ngayon salamat kay Orhan na naglagay ng mga mahiwagang bitag sa likuran nila na automatikong nakikitungo sa mga mas maliliit na halimaw dahil hindi niya gustong magpalipas ng oras sa walang silbing mga labanan. Sa wakas, nakarating sila sa ika-20 palapag at ngayon ay mas may ideya na si Orhan tungkol sa kanyang party. Napagtanto niya na hindi lang puro salita ang blondie at talagang may malaking kakayahan siya bilang isang enchanter at madaling makapag-operate sa antas ng isang A-rank party kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan, ngunit hindi siya magaling magbigay ng direksyon na napakahalaga para sa isang enchanter. Si Carol ay napakabilis na kakailanganin niya bilang isang uri ng tagapagtanggol na pandodge, ngunit may 2 problema sa kanya.
Direkta siyang sumusugod sa mga halimaw ng walang pag-aalinlangan, gayong ang pangunahing papel niya ay tiyakin na protektado ang kanilang grupo. Ang ikalawang problema naman ay dalawang maliliit na punyal ang kanyang pangunahing sandata, na bagaman akma sa kanyang estilo ay maaaring hindi sapat ang lakas kapag talagang kailangan. Si Sofia ang pinakamahina sa kanilang lahat pagdating sa likas na talento, ngunit mas mataas pa rin siya sa antas ng kasanayan ng isang ganap na baguhan at walang malalaking kahinaan, na ginagawa siyang pinakamahusay na tao sa grupo. Sa dulo ng kuweba, nagawang talunin ng mga kasama ang boss sa ika-20 palapag, na nangangahulugang maaari na silang sumulong sa ika-21 palapag, na siyang layunin nila para sa unang araw. Pagkatapos irehistro ang kanilang mga ID card bilang patunay ng pagkumpleto, lumabas sila para magpahinga sa gabi at magpatuloy kinabukasan ng umaga. Ngunit nang magising si Orhan kinabukasan, labis siyang nasaktan nang makita niya ang isang pahayagan, at sa harapang pahina nito ay nakapaskil ang kanyang larawan na nakikita ng lahat habang opisyal na inihahayag ng mga bayani na sinipa na nila si Orhan at kumuha ng bagong enchanter kapal niya. Mas malakas ang epekto nito sa kanya kaysa sa inaasahan niya, pero wala siyang magagawa tungkol dito. Kaya lumabas siya para makipagkita sa lahat sa piitan, nagtataka kung magbabago ang pag-uugali ng mga baguhan matapos basahin ang balita ngayong araw. Sa daan gayunpaman, hininto siya ng isang batang babae na may asul na buhok na kalaunang naging si Luna, ang manggagamot ng grupo ng mga bayani. Naaalala niya kung paano, kahit noong huling araw niya na lahat ay malamig ang pakikitungo sa kanya, si Luna ay palaging nakangiti sa kanya at handang tumulong. Nang araw na siya ay pinaalis, wala siya sa pag-uutos, kung hindi sana naging madali para sa iba na itulak siya palabas ng party. Agad na hinawakan ni Luna ang mga kamay ni Orhan at nagmakaawa na bumalik, sinasabing hahanap siya ng paraan para maintindihan ng partido kung gaano nila siya kailangan. Binanggit niya ang kanilang pangako na magkasamang lilinisin ang malaking piitan, ngunit lalo lang itong nagpagalit sa kanya dahil sinabi niyang ang pangako ay ginawa nilang tatlo, magkasama, kasama na si Oliver, at siya ang nagpal-ayos kay Oliver sa grupo. Sa sugatang puso, lumingon siya at sinabi kay Luna na hindi na siya kailanman babalik sa partidong iyon at nagpatuloy patungo sa pasukan ng piitan. Sa daan, iniisip ni Orhan kung paano siya pinatalsik mula sa grupo ng mga bayani, at iyon ang malinaw na binanggit ng pahayagan ngayon, na nangangahulugang malamang na naguguluhan na ang lahat ng bagong recruit kung ano ang iisipin tungkol sa kanya. Lalo na kung isa sa alang-alang na sobrang pinuri siya ni Selma dahil miyembro siya ng partido ng mga bayani, pero ngayon, bumagsak ang katotohanan. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa pasukan ng piitan kung saan nakita niya ang lahat ng baguhan na naghihintay pumasok, ngunit ganap na nagbago ang buong enerhiya. Malinaw na nangangahulugang nakita na ng bawat isa dito ang pahayagan ngayong araw. Nag-uusap-usap ang mga baguhan tungkol sa katotohanang wala na si Orhan sa grupo ng mga bayani, habang iniisip ni Logan kung paano sana naging iba ang lahat kung kusang umalis si Orhan sa grupo, ngunit ang katotohanang malinaw na nakasaad sa papel na si Orhan ay sinipa sa grupo ng mga bayani dahil sa pagiging mahina ay ganap na nagbago sa lahat. Sinubukan ni Orhan na batiin ang mga baguhan, ngunit iba't ibang reaksyon ang natanggap niya mula sa kanila. Napagtanto na hindi na siya kasing welcome dito tulad kahapon dahil lang sa ilang babong balita sa pahayagan. Sa sandaling iyon, dumating si Selma kasama sina Ant, Bern, at Kathy, at agad humingi ng paumanhin kay Orhan dahil sa pagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan, dahil siya ang medyo nagtulak sa katotohanang dating miyembro siya ng grupo ng mga bayani upang mapakalma ang mga baguhan. Agad na sinabi ni Orhan sa kanya na hindi niya kasalanan ito at dapat niyang itaas ang ulo niya ng kasing taas ng dati at pamunuan ang grupo papunta sa mga piitan habang siya ang magbibigay ng suporta. Sumagot sina Ant, Bern at Kathy, sinasabing hindi mahalaga kung ano ang isyu sa pagitan ni Orhan at ng grupo ng mga bayani. Ang katotohanan ay nananatiling si Orhan ay isa sa napakakaunting tao sa mundo na nakarating sa ika-74 na palapag at nakaligtas upang ikwento ang nangyari. Ito ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Orhan mula sa patuloy na pagmamasid at nagtungo siya sa kanyang grupo kung saan binati siya nina Sofia at Carol ng magandang umaga ng buong puso, ngunit tila nag-aalinlangan si Logan at hindi alam kung paano niya eksaktong pakikitunguhan si Orhan. Nagpasya si Orhan na siya mismo ang magbukas ng usapan at tinanong ang kanyang grupo kung nakita nila ang pahayagan ngayong araw.
Parehong sumagot sina Sofia at Carol na nakita nila ang pahayagan, ngunit hindi ito karapat-dapat basahin dahil puno ito ng kasinungalingan. Gayunpaman, hindi nagbabasa si Logan ng Fox News, kaya sanay siyang marinig ang katotohanan at tinanong niya si Orhan kung sinabi ba ng pahayagan ang totoo. Sumagot si Orhan na technically, ang pahayagan ang nagsasabi ng totoo dahil naple-ayas siya sa partido dahil masyado siyang mahina ayon sa ibang miyembro ng partido. Humihingi siya ng paumanhin sa kanila dahil hindi niya agad sinabi, sinasabing hindi naman talaga siya ang bayaning inaasahan ng lahat. Hindi na kaya ni Sofia at sumagot na hindi siya nagsasabi ng totoo, sinasabing napakalakas niya dahil nakita niya siyang lumaban sa napakalaking kawon ng mga orc ng mag-isa at natalo niya ang mga ito nang hindi man lang pinawisan. Nagpasalamat si Orhan sa pagtitiwala niya sa kanya at sinabi sa iba nilang kasama na kahit hindi na siya bahagi ng grupo ng bayani, sapat pa rin siyang makatulong sa kanila para madaling makarating sa ika-51 palapag at hiniling niya sa kanila na magtiwala sa kanya. Tila kontento naman ang mga babae sa ganoon, pero tila bigo si Logan dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Hindi nagtagal ay pumasok na sila sa mga piitan at sa araw na ito, ang mga bagong recruit ay dapat umakyat mula sa ika-21 palapag hanggang sa ika-35 palapag, ngunit kahit ngayon ay hindi siya dapat magbigay ng anumang utos o gabay sa kanila at manatili lamang sa likod at magmasid, tatalon lamang kung magsimulang mawala ng kontrol ang mga bagay. Patuloy na maayos ang kanilang paglalakbay habang nilalabanan ni Carol ang lahat ng halimaw sa ika-24 na palapag sa tulong ng kanyang kambal na dagger at malapitang estilo ng pakikipaglaban. Habang nagagawa ni Sofia na harapin ang mas malalaking halimaw sa level 30, nakakagulat pa nga ito kay Orhan, na nagtataka kung medyo minamaliit niya si Sofia. Hindi nagtagal, lumipat sila sa ika-31 palapag, na nasa gitnang bahagi ng gusali, at nangangahulugan ito na ngayon ang mga baguhan ay nasa hindi pamilyar na lugar at kailangan ang payo at tulong ng kanilang mga gabay na kasama nila. Sa pagkakataong ito, si Orhan ang nanguna at naglakad sa unahan ng kanyang grupo, sinisigurado na walang kakaibang nakatago sa sahig na ito, nang bigla niyang maramdaman ang presensya ng isang grupo ng mga goblin sa unahan at sinabi sa kanyang grupo na maghanda para lumaban. Napagtanto rin niya na tila may nagpagala-galang na orc sa parehong lugar, na maaaring maging medyo mahirap ang laban, ngunit dahil magagaling naman ang kanyang mga bagong recruit sa pakikipaglaban, wala siyang alalahanin na matalo sa laban na ito. Agad niyang sinabi kay Carol na atakehin ang mga goblin, habang sinabi niya kay Sofia na harapin ang orc sa tulong ng kanyang mahabang saklaw na mahikang kapangyarihan. Sinusunod nilang dalawa ang kanyang mga tagubilin habang si Sofia ay agad na sumasalakay at nakikipaglaban sa mga goblin, habang si Sofia naman ay naghahanda para harapin ang isang goblin. Pagkatapos ay humarap si Orhan kay Logan, sinabihan siyang gamitin ang kanyang suportang mahika, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, lumikha na si Logan ng maraming bilog ng mahika at sinimulang magpalabas ng mga spell para sa liksi kay Carol upang matulungan itong magkaroon ng kalamangan laban sa mga goblin. Hindi pa rin lubos na kumbinsido si Logan na dapat si Orhan ang gumagabay sa kanya sa anumang bagay, lalo na dahil sa tingin niya ay napakasimple ng payo ni Orhan na kahit sino sa kanyang posisyon ay gagawin din ang pareho. Biglang nagiging mas mahirap ang sitwasyon, dahil na-trigger ng orc ang PTSD ni Sofia at nagsimula siyang magpanik, hindi handa sa pag-atake. Maaaring maging sakuna ito para sa kanilang lahat, dahil kahit si Logan ay abala sa kanyang mga salamangkang spell na nakatuon kay Carol. Walang magawa siyang tumingin kay Orhan, nagtataka kung anong uri ng gabay ito, at bakit hindi niya tinutulungan si Sofia nang bigla niyang makita si Orhan na gumagawa ng mahiwagang senyales, na lubhang nagpapabagal sa bilis ng orc. Pagkatapos ay lumapit siya kay Sofia at sinabihan itong huwag magmadali at tumarget ng maayos dahil mas malakas siya kaysa sa isang orc at hindi dapat matakot dito. Huminga ng malalim si Sofia at pagkatapos ay naglabas ng malaking bolang apoy na tuluyang sumire sa orc, na ikinagulat ng lahat sa kanyang grupo kabilang na si Orhan, na walang kaalam-alam na kaya ni Sofia ang mga advanced level na salamangkang spell. Agad na bumalik si Carol kay Sofia at niyakap siya, habang pinuri naman siya ni Orhan sa kanyang mahusay na pagkakabaril. Hindi nagtagal, nakarating din sila sa ika-35 palapag kung saan nagkasalubong sila ng isang nakamamatay na tarantula. Agad na wala ng kontrol si Logan, sa pag-aakalang patay na sila dahil walang paraan para makayanan nila ang bagay na iyon,
ngunit parehong lubos ang tiwala nina Sofia at Carol kay Orhan at nanatiling naghihintay sa kanyang mga utos. Agad na sinabi ni Orhan kay Logan na gamitin ang Agility Up at Strength Up para kay Carol habang ginagamit naman ang Magic Up kay Sofia. Nagtataka si Logan kung nabaliw na ba ang lalaking ito dahil ginagamit pa rin niya ang parehong estratehiya na ginamit niya noon ng walang pagbabago, ngunit nagpasya siyang sundin ang mga utos at ginamit ang mga salamangka ng naaayon. Sinabi ni Orhan kay Carol na makipaglaban sa halimaw sa malapitan at tiyaking sa kanya lang nakatuon ang pansin nito. Tumango si Carol bilang pagsang-ayon at agad na tumakbo pasulong patungo sa tarantula. Sinusubukan ni Logan na pigilan siya, pero pinigilan siya ni Orhan, sinasabing kung siya ang mauna, malaking kawalan silang lahat kaya dapat silang maghintay at manood. Sinabi ni Orhan kay Sofia na tumalon sa halimaw at hiwain ang likod nito hanggang sa maging pira-piraso, at agad na intindihan ni Sofia ang utos, tumalon sa ulo nito at hinawi ang kanyang talon mula harap hanggang likod. Sinabi naman ni Orhan sa kanya na panatilihin ang atensyon nito sa kanya, ngunit kailangan niyang maging maingat dahil makamandag ang gagamba kaya kailangan niyang iwasan ang lahat ng atake ng walang palya. Sinimulang subukang tusukin ng gagamba si Carol gamit ang matutulis nitong mga binti, pero patuloy siyang umiiwas sa mga atake ng sunod-sunod at nagagawa pa niyang ibalik ang ilan sa mga atake, na ikinagulat ng halimaw. Sinabi ni Orhan kay Logan na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang mga spell kay Carol dahil nasa kanyang mga kamay na ang buhay nito sa puntong ito. Sa paggawa nito, humarap siya kay Sofia at hiniling sa kanyang pigilan ang halimaw. Agad na naintindihan ni Sofia ang takdang aralin at ginamit ang kanyang kakayahang maghiwa ng pana upang putulin ang mga binti nito, na nagtulak dito na bumagsak sa lupa. Nagsimulang magdiwang si Carol pero sinabi ni Orhan sa kanya na mag-ingat dahil hindi pa tapos ang laban. Huli na ang payo dahil hindi pa patay ang halimaw na gagamba, at ginagamit nito ang mga sapot nito para daklutin si Carol at simulan siyang hilahin patungo sa sarili nito. Agad na sinabi ni Orhan kay Logan na bigyan si Carol ng lakas at bilis, na ginawa naman niya ng walang karagdagang pagtatalo. Ngunit nagsimulang magpanik si Carol at hindi niya nagawang makalaya sa sapot, nagmamakaawa kay Orhan para sa tulong. Sinabihan ni Orhan si Sofia na ihanda ang kanyang batong pana at ginamitan ng spell na nagpapatalas sa kanyang mga kutsilyo, na nagbigay sa kanya ng tulong na kailangan niya upang makalaya mula sa pagkakahawak ng halimaw na ito. Agad itong sinundan ni Sofia ng kanyang Rock Arrow spell na tuluyang nagwasak sa halimaw, agad itong pinatay. Sa gayon, natapos na ang kanilang ekspedisyon para sa araw, at pinuri ni Orhan si Logan sa paggamit niya ng kanyang mga support spell dahil kung wala ang mga iyon, hindi sana nanalo ang kanyang grupo sa mga labanan ngayong araw. Pagsapit ng oras na lumabas sila sa mga kuweba, nagsisimula ng lumubog ang araw at binati ni Selma ang lahat ng mga baguhan sa kanilang mga nakamit hanggang sa kasalukuyan, sinasabing lahat sila ay mahusay na nagtrabaho hanggang ngayon at ang huling hakbang ng kanilang paglalakbay ay magaganap bukas, kaya kailangan nilang magpahinga at kumain ng maayos. Sa gayon, naghiwa-hiwalay silang lahat sa kani-kanilang landas ng pigilan si Orhan nina Ant at Burn na nag-imbita sa kanya para magtanghalian, at pagkatapos mag-isip sandali, tinanggap ni Orhan ang alok dahil hindi naman araw-araw nangyayari iyon. May nag-alok na gamutin siya, habang pabalik sila sa lungsod. Tinatanong ni Logan si Sofia tungkol sa nangyari. Nasa lugar sila kung saan unang iniligtas ni Orhan ang kanyang buhay at nagtatanong tungkol sa mga detalye tulad ng anong uri ng mga salamangka ang ginagamit nito. Sinubukan ni Sofia na alalahanin at sumagot na gumamit muna siya ng bugzo ng hangin at pagkatapos ay gumamit din ng ilang mahika para mapahusay ang kanyang espada bago niya pinutol-putol ang bawat orc. Napagtanto ni Logan na may kakaiba kay Orhan, dahil napansin niya ngayon na napakakaswal lang nitong gumamit ng spell para bawasan ang liksi ng orc na papalapit kay Sofia. Ang ganitong uri ng mga mahikang spell ay kilala bilang debuffs at napakahirap gawin. Kahit ang pinakamagagaling na salamangkero tulad ni Selma mismo ay halos hindi makagamit ng isang debuff sa loob ng ilang araw, at iyon pa ay may maraming paghahanda. Bukod pa rito, kumilos si Orhan na parang perpektong spellcaster at alam niya kung kailan gagamitin ang anong aspeto ng isang spell sa isang teamfight. Alam niya kung kailan eksaktong mawawala ang bisa ng bawat pagpapahusay at gumamit pa nga ng mga preemptive spell para mahulaan ang mga galaw ng kaaway. Dahil dito, napagtanto ni Logan na lubos siyang nagkamali sa pagkakilala kay Orhan,
At hindi lang ito isang ordinaryong salamangkero, kundi isang tunay na henyo. Pabalik sa lungsod, bumaba si Orhan sa isang bahay inuman kasama sina Bern at Ant at sinabi nilang mag-order siya ng kahit anong gusto niya dahil sila ang magbabayad. Pagkatapos ay sinimulan nilang tanungin siya tungkol sa kanyang aktwal na tungkulin. Dahil dating mangkukulam sa grupo ng bayani, pero ngayon ay nagpapanggap na mandirigma, sumagot si Orhan na mandirigma na siya mula pa noong makita niyang pinatay ng kanyang lolo ang isang malaking hayop na dating nagpagala-gala sa nayon. Naging matigas ang ulo niya na anuman ang mangyari, magiging mandirigma siya, at natupad ang hiling na iyon sa ilang sandali, dahil isa siyang mandirigma sa grupo ng bayani. Pero nang nagsimula na silang bumaba sa mas mababang antas, medyo bumagal ang kanilang bilis habang tumataas ang tindi at lakas ng mga halimaw na kanilang nakakasagupa. Sa parehong oras, pinasikat ni Selma ang estratehiya ng koponan kung saan lahat ay umaasa sa enchanter para sa mga desisyon, kaya nagpasya silang sundin din ang parehong estratehiya. Sa kasamaang palad, dahil walang miyembro ng kanilang buong grupo ang may kakayahang maging enchanter, ang pinakamainam nilang pagpipilian ay si Orhan, at para sa kapakanan ng grupo, nagpasya siyang isuko ang kanyang posisyon bilang mandirigma at maging enchanter. Nagsimula siyang mag-isip ng mapait kung paanong wala ng pag-asa ang grupo ng bayani na malampasan ang mga susunod na antas, ngunit nagpasya siyang hindi na sulit isipin ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga batang lalaki na gusto na niyang maging pinakamahusay na mandirigma na kayang harapin kahit ang mga mas mababang palapag ng mag-isa nang hindi nangangailangan ng anumang grupo, hindi alam na kinabukasan mismo, bibisitahin siya ng grupo ng bayani sa mismong mga piitan na nais niyang sakupin. Kinabukasan, nagpatuloy si Orhan patungo sa kuweba, iniisip kung paano ito ang magiging huling araw niya sa paggabay sa batang grupo, at nakita niya si Sofia at ang iba na naghihintay sa kanya malapit sa pasukan. Lahat sila ay mainit na bumati sa kanya at nararamdaman na niya na tila mas nagtitiwala sa kanya ang mga kasama niya ngayon kaysa noong huling araw. Mukhang mas bukas din si Logan at mas nagtitiwala sa kanya. Nagsalita si Carol, sinasabing dahil ngayon ang huling araw, may gustong sabihin si Sofia sa kanya, at sinimulang sikuhin si Sofia, itinutulak itong sabihin ang tunay niyang nararamdaman, pero tila natatakot at masyadong nahihiya si Sofia para sabihin ang tunay niyang damdamin. Lumabas na habang naliligo kagabi, sinabi ni Sofia kay Carol na gusto niyang manatili si Orhan sa Night Rabbit Clan at tulungan silang maabot ang tuktok. Bago pa man niya masabi ang nilalaman ng puso niya kay Orhan, tinawag siya ni Selma at sinabi kay Sofia na mag-uusap na lang sila mamaya bago umalis. Habang naglalakad patungo sa iba pang mga gabay, narinig niya ang isang grupo ng mga baguhan na pupunta rin ang grupo ng bayani sa mga piitan ngayon, at gagawa sila ng pagsubok gamit ang kanilang bagong grupo upang matiyak na nagtutulungan silang lahat. Nagtataka si Orhan kung anong palapag ang susubukan nila, at hindi nagtagal ay nalaman niya na hindi sila pupunta sa pinakamalalim na palapag, na ika-74 na palapag, sa halip ay magsisimula lamang sila mula sa ika-72 palapag upang matiyak na gumagana ng maayos ang kanilang bagong grupo. Nagulat si Orhan nang marinig ito, dahil hindi niya akalain na magsisimula ang grupo ng bayani sa ika-72 palapag, lalo na't bagong kandidato ang pumalit sa kanya, at sa halip ay dapat nilang subukang dumaan muna sa ilang mas mababang palapag upang masuri ang kanilang pagtutulungan. Sa huli, nagpasya siya na ganap na sayang lang ang oras niya sa pag-iisip tungkol sa grupo ng bayani, at sa halip, dapat siyang mag-focus sa kung ano ang kanyang layunin dito. Bumalik sa ika-72 palapag, si Oliver, ang pinuno ng grupo, ay nagbigay lakas sa kanyang koponan, sinasabing wala silang magiging problema sa paglilinis sa mga piitan na ito, ngunit kailangan pa rin silang maging maingat. Pagkatapos ay humarap siya sa pinakabagong miyembro ng kanilang grupo, si Philly na isang nilalang na may berdeng buhok at may kapangyarihan. Sinabi ng tangke sa kanya na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin, habang ang tanggang salamangkero ay sumingit na si Philly ay hindi isang jack of all trades na tanga tulad ni Orhan, kaya't hindi sila dapat magkaroon ng anumang problema. Pagkatapos ay humarap si Oliver kay Luna, na hindi pa rin nagsasalita dahil sa tahimik na pagsuway, dahil hindi niya kailanman gustong umalis si Orhan. Pero naniniwala si Oliver na pagkatapos ng pagtakbo sa piitan na ito, kahit si Luna ay mapipilitang sumang-ayon na tama ang kanilang desisyon at si Orhan ang may problema.
Lumabas na hindi man lang bahagi ng plano nina Oliver at ng iba na palayasin si Orhan sa gang si Luna. Nalaman niya lang ito noong gabi nang binabati ni Oliver si Philly dahil nakapasok siya sa party at nagdaos ng welcome party para sa kanyang karangalan. Parehong pinagtawanan ni Ann at Derek si Orhan, sinasabing ngayong mayroon na silang tunay na enchanter, imbes na isang walang silbing jack of all trades, dapat nilang tapusin ang piitan at makarating sa ika-100 palapag sa lalong madaling panahon. Sinabi pa nga ni Ann kay Philly na tila napakarami nilang pera, pero napakaingat naman ni Orhan sa paggastos kaya hindi talaga siya nagpakasaya sa anumang bagay para sa kanilang personal na pangangailangan. Naging medyo hindi komportable si Philly, nagtanong kung hindi ba para lang sa partido ang pondo ng partido at hindi para sa personal na gamit, pero pinawalang bahala ni Ann ang kanyang mga iniisip sa pagsasabing napakarami nilang pera at ano ang silbi ng pera kung hindi mo naman alam kung paano gastusin. Sumingit naman si Oliver sa gitna at sinabi sa kanila na dapat tapos na sila sa pag-uusap tungkol sa Orhan at magpatuloy na, dahil wala na siyang kaugnayan sa kanila sa puntong ito. Habang itinataas nila ang kanilang baso bilang pagkilala sa pagsali ni Philly sa kanilang pagdiriwang, biglang pumasok si Luna sa silid na hingal at sinabi kay Oliver na kailangan niyang makipag-usap sa kanya. Biglang napansin niya si Philly, na hindi pa niya kilala sa puntong ito, at tinanong niya si Oliver kung maaari silang mag-usap ng pribado. Sinabi ni Oliver sa kanya na maaari at dapat silang magsalita mismo dito sa harap ng lahat, kaya wala nang pagpipilian si Luna at sinabi sa kanila na narinig lang niya na pupunta si Orhan sa isang pagsalakay kasama ang Night Silver Rabbits at nagtanong kung paano pa ito posible. Parehong naguguluhan sina Derek at Ann habang tinatanong ni Ann kung paano siya makakasali sa Night Silver Rabbits sa loob ng 3 araw, kahit sinabi nila sa kanya kung gaano siya kaina. Sinasabi ni Derek na hanggang ngayon ay ipinagmamalaki pa rin niya ang kanyang S-rank badge, na utang niya sa party na ito at iyon ang dahilan kung bakit siya nakakuha ng trabaho. Nalilito si Luna at nagtanong kung ano ang pinagsasabi nila, nang sabihin ni Oliver sa kanya na kumalma at makinig. Bago pa man siya makapagpatuloy, nakisali si Ann sa pag-uusap at sinabi kay Luna na ang walang silbing si Jack of all Orhan ay umalis sa party 3 araw na ang nakalipas. Ang balita tungkol sa pag-alis ni Orhan sa party ay nagulat sa kanya, at malakas niyang tinanong kung tuluyan na bang sumuko si Orhan sa kanila, ngunit binuksan ni Derek, ang higanteng tanga, ang malaki niyang bibig at sinabi sa kanya na kabaliktaran ang nangyari, hindi umalis si Orhan sa party, sila ang nagpalayas sa kanya ng sapilitan dahil isa siyang talunan. Nagulat si Luna at humarap kay Oliver, tinanong kung ito ba ang totoo. Kalmadong sumagot si Oliver na sinasabi nila ang totoo at sinubukang ipakilala siya kay Philly, ang bagong miyembro. Agad siyang pinutol ni Luna, sinasabing nilinaw niya na tututulan niya ang sinumang papalit kay Orhan, na ikinainis ng Zero Ink Tank, na sumigaw sa kanya na tumahimik, habang sinusubukan siyang batiin ng bagong miyembro. Gayunpaman, pinapakalma ni Oliver si Derek at sinubukang makipag-usap kay Luna, sinasabing hindi na sapat si Orhan para sa kanilang grupo at magiging pabigat na lang siya sa puntong ito. Sinabi ni Luna na hindi siya sumasang-ayon sa anuman sa mga ito, dahil si Orhan ang sentro ng partido, at siya ang pangunahing dahilan kung bakit sila nakarating sa puntong ito. Sinabi rin niya kay Oliver na hindi nila kakayanin pang lumayo nang wala siya. At sumasabat ang asno na siya lang ang nag-iisip na espesyal si Orhan at kahit ano pa man ay wala nang magagawa ngayon, dahil nagawa na ang desisyon at pinalayas na si Orhan. Sinabi ni Oliver kay Luna na kailangan nilang mag-usap tungkol sa mga agarang plano ngayon at sinabi na dahil ito ang unang pagkakataon na magkakasama silang lahat sa pagtatrabaho kasama si Philly, magsisimula sila mula sa ika-72 palapag at dahan-daang pupunta sa ika-74 na palapag. Gayunpaman, tahasang tinanggihan ni Luna ang plano, sinasabing wala siyang hanggaring mamatay tulad ng tila mayroon ang iba. Tumatawa si Derek sa sinabi niya, sinasabing paano naman sila magkakaroon ng death wish kung nagsisimula sila sa ika-72 palapag, samantalang nakarating na sila sa ika-74 na palapag. Sumagot si Luna na kahit na napakahusay na mangkukulam si Philly, dapat muna silang magsimulang magtrabaho mula sa mas mababang palapag at pagkatapos ay unti-unting umakyat sa mas mataas na palapag. Muli na namang sinasabi ni Derek, sa kapal ng ulo niya, na nalinas na nila ang ika-73 palapag, kaya bakit pa sila magsisimula mula sa ibaba?
Sinasabi ni Luna na siguro sila ay baliw para isipin na dahil nasa ika-72 palapag ang itim na dragon at halos hindi sila nakalampas dito noong huli silang lumaban dito. Tumatawa si Anne at sumagot na noong panahong iyon ay may mahinang enchanter sila sa kanilang grupo at madali lang ang laban sa dragon sa pagkakataong ito. Sinasabi ni Oliver na titingnan lang nila kung gaano sila kaganda magtulungan at wala nang iba pa, kaya hindi na talaga nila kailangang lumaban sa itim na dragon. Sinusubukang makipagtalo si Luna, sinasabing kahit noon pa man ay dapat silang magsimula mula sa mas mababang antas, ngunit pinutol siya ni Oliver, sinasabing tapos na ang desisyon at hindi na ito mababago ngayon. Bumalik sa realidad, nakaharap ang grupo ng bayani sa mammoth ng ika-72 palapag, na madaling natalo noong huli, ngunit sa pagkakataong ito ay tila nahihirapan sila dito. Tumakbo si Oliver patungo sa mammoth at sinubukang saksakin ito ng kanyang espada, ngunit nagawang harangan ng mammoth ang atake, itinulak si Oliver pabalik sa panangga, habang naghahanda si Derek para sa anumang kontra-atake. Kapag nasa likod na ng panakip, nawawala ang lakas ni Oliver, at napagtanto niya na sa bawat oras na nawawala ang lakas, parang binibigatan ang kanyang katawan ng napakaraming timbang. Tumingon siya at tinanong si Philly kung bakit mabilis maubos ang kanilang mga buff. Sagot ni Philly na hindi pa niya alam kung paano silang lahat maglalaban ng magkasama kaya dapat gumanda pa yon. Medyo nagulat si Oliver dahil naaalala niya kung paano nagawang malaman ni Orhan ang lahat tungkol sa kanila sa loob lamang ng ilang oras ng kanilang unang araw na magkasama sa piitan. Biglang gumamit ng energy blast ang mammoth na nakatutok kay Derek na nagtangkang harangin, pero nadulas siya at ang sinag ay napunta kay Anna sumigaw kay Derek dahil sa pagiging tanga nito. Kahit si Derek ay nagtataka kung bakit hindi kasing epektibo ang kanyang mga blow gaya ng inaasahan sa lakas na ito, na dapat ay madali lang para sa kanya na harangan. Nagpasya si Anne na sumali sa labanan at pinaputok ang kanyang mga fire blast sa halimaw, ngunit bahagya lang nitong kiniliti ang mammoth na nagpalito kay Oliver at sinigawan niya si Anne na seryosohin ito. Pero sagot ni Anne na ginagawa lang niya ang karaniwan niyang ginagawa, pero sa ilang dahilan ay tila mas mahina ang kanyang mga atake. Sinabi ni Oliver kay Philly na palakasin muli ang magic damage ni Anne, at ginawa niya ito ayon sa sinabi sa kanya. Pero kahit sa pagkakataong ito na ginamit ni Anne ang kanyang fire blast sa mammoth, hindi man lang ito nagkaroon ng gasgas. Bilang ganti, muling ginamit ng mammoth ang kanyang power blast at halos matamaan si Anne na bahagyang nakatago sa likod ng isang bato. Napatigil si Oliver dahil mas malakas pa sana ang mahika ni Philly kaysa kay Orhan, pero nagkakaproblema pa rin sila sa paglaban sa halimaw na hindi naman nila nahirapang talunin noong huli silang naglaban. Isa pang sinag ng kapangyarihan na nakatutok sa kanya ang nagpabalik sa kanya sa katotohanan habang bahagya siyang nakaiwas dito, habang ang susunod na sinag ay hinaranggan ni Derek. Sinabi ni Oliver kay Anne na palibutan ang halimaw, ngunit walang swerte si Anne doon, dahil nagawa ng halimaw na pigilan siya at umatake, na nagtulak sa kanya na tumakbo pabalik. Agad na humarap si Oliver kay Philly at sinabihang bantayan ang pag-atake ng halimaw at bigyan sila ng babala. Sumagot si Philly na imposible para sa kanya na gawin yun habang ginagawa ang lahat ng iba pang bagay, ngunit sinabi ni Oliver sa kanya na trabaho ng isang mangkukulam na bantayan ang daloy ng labanan. Sumagot si Anne, sinasabing wala siyang silbi at hindi na sana nila kinuha sa grupo. Napagtanto ni Oliver na wala sa kanila ang kasing lakas ng dati nilang lakas, at hindi pa nga niya kayang gamitin ang buong kapangyarihan ng kanyang espada. Sa teorya, ang mahika ng Philly ay dapat magbigay sa kanila ng malaking lakas, kaya ano talaga ang mali, bago pa man sila makapagpasya kung ano ang susunod na gagawin. Ang itim na dragon ay lumilitaw mula sa kailaliman ng mga piitan at nagsisimulang lumipad patungo sa kanila. Nagsimulang magpawis si Luna dahil sa takot at sumigaw na kailangan nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Bumaba ang dragon sa lupa, dinurog ang mammoth sa ilalim niya nang walang kahirap-hirap. Nagulat si Oliver, dahil nagtataka siya kung bakit lumalabas ang Black Dragon mula sa kanyang lugar, at hindi dapat mangyari ito, pero tumanggi pa rin siyang umalis, sinasabing minsan na nilang natalo siya at gagawin ulit nila ito. Agad na pumwesto si Derek para harangin ang pag-atake nitong fireball, ngunit nagulat siya nang makitang hindi siya kasing lakas at agad siyang tinamaan at napaurong. Sinubukan ni Anne na gamitin ang kanyang fireball, pero kahit nagtago siya sa likod ng bato, nataman pa rin siya at nawalan ng malay.
Agad sinabi ni Luna kay Oliver na kailangan nilang tumakas, ngunit sinabi lang ni Oliver kay Philly na palakasin siya at pagkatapos ay sinimulang i-charge ang atake ng kanyang strong laban sa fireball ng dragon at sabay na umatake, halos hindi makasabay habang tinatangay siya ng shockwave. Napaluhod siya na nalilito at naguguluhan, hindi alam kung ano ang gagawin, ngunit mabilis siyang binuhat ni Luna at sinabihan na kailangan nilang gamitin ang emergency teleport crystal kung hindi ay mamamatay sila rito. Sinasabi ni Philly na ang emergency teleport ay magdadala sa kanila ng direkta sa isang boss room na mas mababa ang rango at kailangan nilang labanan ito, ngunit sinasabi naman ni Luna na wala na silang ibang pagpipilian. Si Oliver ay nagiging agresibo at hinahawakan ang natitirang bahagi ng kanyang koponan at binubuksan ang portal upang makatakas, ngunit bago pa man sila makapasok dito, sumisid ang dragon sa isang pag-atake, itinutulak sila pabalik at sa kanilang lubos na takot, pumapasok sa portal bago mawala. Sa unay akala ni Derek na ito ang pinakamainam, ngunit sinabi ni Luna sa kanila na ito ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari at ngayon ay may mamamatay na mababang ranggong grupo ng mga manlalakbay sa kamay ng dragon. Sinasabi niya na kailangan nilang bumalik sa guild at ipilit sa kanila na ay teleport ang sinuman sa piitan. Pumayag si Oliver at nagsimula silang tumakbo sa labas. At doon sinabi ni Luna sa kanila na ang dahilan kung bakit sila nakaramdam ng sobrang kahinaan ay dahil nakabuo si Orhan ng ilang orihinal na salamangka na nagpapataas ng lakas ng anumang kanyang magic attack ng 50 beses. Nagulat ang Philly dahil kahit si Selma ay 10 beses lang ang naitaas, pero sinabi ni Luna sa kanila na totoo iyon at kaya nila naramdaman na masyado silang malakas. Sa katotohanan, malakas lang sila kung kasama nila si Orhan. Kung hindi, wala silang iba kundi isang karaniwang grupo ng mga manlalakbay. Gayunpaman, tumangging maniwala si Oliver doon at sumumpo siyang papatayin ang dragon ng walang tulong ni Orhan habang silang lahat ay tumatakbo patungo sa bahay ng guild, umaasang hindi pa kumukuha ng buhay ang dragon. Bumalik sa ika-50 palapag, sinabi ni Orhan sa kanyang grupo na kapag nakarating na sila sa ika-51 palapag, matatapos na ang kanilang layunin at babalik na sila para sa araw na iyon sa tulong ng teleportation crystal. Lahat ng miyembro ng kanyang partido ay tumango bilang pagsang-ayon, ngunit si Orhan ay nakaramdam ng hindi maganda sa kanyang tiyan tungkol dito. Tumingin siya sa paligid niya ngunit walang nakitang mali. Tumangala siya sa madilim na langit na natatakpan ng mga ulap ang araw ng buo at nagtataka kung bakit siya nakakaramdam ng ganito. Mukhang maayos naman ang lahat sa ngayon, at malapit na nilang labanan ang boss sa palapag, na hindi naman magiging malaking problema para sa alinman sa mga gabay, at pagkatapos ay maaari na silang magpahinga at umuwi kasama ang kanilang misyon. Ganap na tagumpay. Kaya bakit siya nakakaramdam ng kakaibang babala na may malaking mali at kailangan nilang umalis kaagad? Nabasag ng boses ni Carol ang kanyang mga iniisip nang tanungin niya si Orhan, anong uri ng mga halimaw ang maaasahan nilang labanan sa pagkakataong ito. Napansin ni Orhan ang pananabik sa kanyang mga mata at sinabi sa kanya na siya ay dapat na isang tangke na ang pangunahing trabaho ay ang protektahan ang kanilang iba pang mga kasamahan sa koponan. Hindi niya basta-basta pwedeng tumakbo papunta sa mga kaaway na umaasang mapapatay silang lahat mag-isa. Mukhang hindi naman sumasang-ayon si Carol, at sumagot na kung kaya niyang harapin ang lahat ng kaaway ng mag-isa, technically ay pinapadali niya ang trabaho ng kanyang mga kasamahan at hindi sila mapapahamak sa anumang paraan. Bukod pa rito, naniniwala siya na ang trabaho ng isang tangke ay nasa harap ng labanan, at iyon ang ginagawa niya sa bawat pagkakataon, at agad siyang nagsisimulang humingi ng mas maraming payo kung paano siya mas mahusay na makakalaban. Bumantong hininga si Orhan sa pagod at sinabi sa kanya na dapat na siyang magsimulang matuto kung paano magtrabaho bilang isang koponan, sa halip na subukang gawin ang lahat ng mag-isa, dahil kung mas maaga siyang magsimulang matuto ng lahat ng ito, mas mabuti para sa kanya sa hinaharap kapag ang tanging paraan upang umunlad ay ang umasa sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Hindi talaga gusto ni Carol ang tunog niyan, at sa tingin niya ay nakakabagot. Pero sinabi ni Logan sa kanya na makinig at magpasalamat dahil nakakuha siya ng ganoong kahangahangang payo. Sinasabi niya na kahit ang dakilang manlalakbay na si Albert ay nagsabi na ang pagtutulungan ay dream work. Ibinaling ni Orhan ang kanyang atensyon sa maliit na blondie at tinanong kung si Albert ba mula sa Night Rabbit Clan ang kanyang tinutukoy. Natutuwa si Logan nang malaman na may isa pang nagbabasa bukod sa pagiging barbaro sa isang piitan sa lahat ng oras.
Sinasabi ni Orhan na sa palagay niya ay alam ng lahat ang tungkol sa dakilang si Albert, dahil siya ang walang pag-aalinlangang pinakamalakas na miyembro ng Night Sky Rabbits, at pinaniniwalaang namatay siya sa pakikipaglaban sa Black Dragon sa ika-72 palapag noong nakaraang taon. Sinasabi ni Logan na kahit sa kanyang kamatayan, si Albert ay naging isang alamat na laging maaalala magpakailanman. Gayunpaman, medyo nalungkot si Carol habang tahimik niyang sinasabing namatay si Albert sa pagtatangkang protektahan ang isa sa kanyang mga kasama, kahit na ang tangke ang dapat gumawa niyan. Lumalabo ang kanyang mood habang patuloy siyang nagsasabi na alam niya na ang kanyang kamatayan ay magiging sanhi ng pagkawala ng ngiti sa kanyang pamilya, pero wala talaga siyang pakialam. Kaya naman sa tingin niya, ang pinakamagandang paraan para maging tagapagtanggol ay ang panatilihing malayo sa iyo sa lahat ng oras ang taong iyong pinuprotektahan. Nagtapos siya sa pagsasabing kung siya lang ang lalaban sa harap habang ang kanyang koponan ay maiiwan sa likod, hindi sila mapapahamak at makakatakas kung maging masama ang sitwasyon. Napansin ni Orhan ang sakit sa mukha ni Carol at nagpasya na hindi niya kayang harapin ang ganitong sitwasyon, at bilang tagalabas, malamang na hindi na siya dapat makialam pa. Nagpasya siyang pasiglahin ng kaunti ang mood at sinabi kay Carol na aasa siya sa kanya ngayon para harapin ang mga kaaway. At agad namang nagliwanag ang kanyang mukha tulad ng dati habang sinasabi sa kanya na ipaubaya na lang ito sa kanya. Si Sofia, ang babaeng gustong-gusto ng atensyon, ay agad na nagpasyang ibalik sa kanya ang tingin ng lahat. Habang sinusubukan niyang maging pick me, at tinatanong si Orhan kung ano ang mga bagay na kulang sa kanya at kung paano siya magiging mas mahusay bilang kasamahan sa koponan at bilang salamangkera. Nang marinig ito, sumali rin si Logan, sinasabing gusto rin niyang malaman kung paano niya mapapabuti ang sarili niya. Sinabi ni Orhan sa kanilang lahat na kumalma at nagpatuloy sa ika-36 na palapag, kung saan nagsimulang mag-init ang mga baguhan. Sinigawan ni Selma si Orhan, sinasabing ngayon na ang kanilang huling araw, at ang pinakamahirap sa lahat, kaya kailangan nilang tiyakin na walang magiging mali at matagumpay na makumpleto ang ekspedisyon. Pagkatapos ay humarap siya sa grupo ni Orhan at sinabing tila nagustuhan ng mga bata si Orhan, at sinabi ni Orhan ng tapat na pagkatapos ng artikulo sa pahayagan, inakala niyang nawala na ang lahat ng respeto na maaaring mayroon sila sa kanya sa isang iglap, ngunit nagkamali siya, at ang mga batang ito ay mas matalino at malaya kaysa sa hitsura nila. Sumasang-ayon si Selma, sinasabing minsan ay mahirap kontrolin ang grupong ito, ngunit may magandang kinabukasan silang naghihintay. Pagkatapos ay sinabi niya kay Orhan na ang pagkamatay ni Albert ay malaking dagok para sa kanilang angkan dahil siya ang bituin ng angkan, at ang kanilang angkan ay mabilis na nagsimulang mahuli, at doon na nanguna ang dating angkan ni Orhan, ang Partido ng Bayani. Sinabi ni Orhan na napakahirap din para sa kanila ang itim na dragon, at madali silang nawala ng kasama sa laban na iyon na lubos sanang nagpahina sa kanilang grupo. Sinasabi ni Selma na bukas pa rin ang butas na iniwan ni Albert, at hindi pa nila ito nagagawang takpan hanggang ngayon, at diretsyong tinanong si Orhan kung gusto niyang sumali sa kanilang grupo. Sinabi ni Orhan sa kanya na karangalan niya yun, ngunit sumagot na walang pangangailangan ng isang grupo ng 2 manggagaway, lalo na kung isa sa mga manggagaway na iyon ay ang pinakamahusay na salamangkero ng kontinente. Namula si Selma, ngunit sumagot na hindi niya tinutukoy ang sarili bilang manggagaway, kundi bilang mandirigma. Hindi siya handa rito, pero sinabi ni Selma sa kanya na oobserbahan niya siya ngayon at titingnan kung anong uri ng kasanayan ang mayroon siya bilang isang mandirigma. Hindi nagtagal, naghiwa-hiwalay silang lahat sa kani-kanilang grupo, at naiwan si Orhan na mag-isa kasama ang 3 baguhan na dapat niyang bantayan. Tinanong ni Carol kung bakit sila madalas maghiwalay, dahil hindi niya talaga gusto ang ideyang mawala sa labyrinth ng mga kuwebang ito. Tumatawa si Orhan, sinasabing magandang ehersisyo ito para sa kanila dahil madalas na kailangang maghiwa-hiwalay ang isang grupo upang sabay-sabay na suriin ang maraming daanan at hanapin ang papunta sa boss room. Kaya naman ang mga angkan na maraming miyembro tulad ng mga kuneho sa kalangitan sa gabi ay laging may bentahe, dahil mabilis nilang masusuri ang buong sistema ng kuweba. Sinasabi ni Logan na pumunta si Orhan sa pinakamalalim na palapag na nakita ng sinuman, kaya hindi sila dapat magkaroon ng anumang problema dito. Habang nakapaligid sa kanya sina Selma at Carol, nagtatanong kung ano ang hitsura ng piitan sa mas malalim na antas at anong uri ng mga halimaw ang makikita doon.
Sumagot si Orhan na ang malalalim na palapag ay nagsisimula sa antas 72, at nagbabago ang ekosistema at nagiging magaspang na bundok na natatakpan ng nyebe na may madalas na bagyo ng nyebe at yelo, at mga butiking yelo na nagtatago sa kadiliman naghihintay na makatulog ka. Sa puntong iyon, sinabi ni Orhan sa kanila na mag-focus sa kasalukuyang gawain dahil hindi niya gustong matakot sila sa puntong ito, at lalo silang pumasok sa loob ng piitan. Tila walang laman ang buong kuweba na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam, at sinasabi ni Logan na wala pa silang nakikitang kahit isang halimaw sa palapag na ito. Humarap siya kay Orhan at tinanong kung karaniwan bang ganito ang ika-40 palapag. Umiling si Orhan, habang humihigpit ang buhol sa loob ng kanyang tiyan habang nagtataka kung tama ang kanyang pakiramdam, at may talagang mali sa piitan ngayon. Nagsimulang magingay si Carol tungkol sa kung paano niya gustong makipaglaban sa ilang halimaw nang biglang lumabas ang isang asul na goblin mula sa likod ng isa sa mga bato. Tuwang-tuwa si Carol na makakita na sa wakas ng halimaw at agad-agad siyang sumugod dito nang walang pag-aalinlangan. Sinubukan ni Orhan na pigilan si Carol pero huli na ang lahat, kaya mabilis niyang ginamit ang kanyang agility down debuff para bawasan ang bilis ng goblin, na nakatulong kay Carol na mapatay ito sa isang mabilis na atake. Nagsimula siyang magdiwang pero sinabi ni Orhan sa kanyang huwag magmadali sa mga kaaway nang hindi nag-iisip. Sinasabi niya na ang mga asul na goblin ay talagang mabilis at malakas at maaaring nasa panganib siya, na magiging dahilan upang mawala sa posisyon sina Logan at Sofia at mapanganib din sila. Kinikilala ni Carol ang kanyang pagkakamali kaya para mapagaan ang epekto. Nagpasya si Orhan na turuan siya ng isang estilo ng aktibong pagtatanggol at ipinaliwanag na kailangan niyang tumutok sa mga galaw ng kaaway at umatake sa tamang sandali, na magiging bago pa man sila makapagsimula ng kanilang sariling pag-atake. Ito ang magpapahinto sa kanilang pag-atake mula sa pagaganap at magbibigay sa natitirang bahagi ng kanyang grupo ng hindi kapani-paniwalang bentahe. Narinig ito ni Carol nang may pagkamangha. Ngunit maya-maya'y itinulak siya ni Logan sa gilid at humingi rin ng patnubay. Sinabi niya sa kanila na lumingon dahil dalawang halimaw na lobo ang tumatakbo patungo sa kanila mula sa likod, bago pa man sila makalapit. Isang mahiwagang bitag ang nag-activate at tinusok sila sa katawan. Sinabi ni Orhan kay Logan na simulan niya ang mga spell ng bitag na magpapahintulot sa kanyang koponan na tumuon sa kalaban sa harap niya sa halip na mag-alala sa maaaring umatake sa kanila mula sa likod. Narinig ni Logan ang bawat salita ng may sigasig habang iniisip sa kanyang isipan na gusto niyang maging isang salamangkero tulad ni Orhan sa bawat aspeto. Pagkatapos ay humarap si Orhan kay Sofia at sinabi sa kanya na dapat na siyang magsimulang matuto kung paano gumamit ng dalawang magic spell ng sabay. Sumagot siya na mukhang komplikado, pero nangako si Orhan na hindi naman ito kasing hirap ng naririnig at kahit sino ay kayang gumamit ng dalawang mahikang spell ng sabay-sabay sa kaunting pagsasanay. Sinasabi niya na ang mga advanced na levercaster ay kayang gumamit ng hanggang 12 magic spells ng sabay-sabay. Nagulat si Sofia nang marinig ito at tinanong kung bakit hindi na lang siya matutong gumamit ng mas malakas na bersyon ng kasalukuyang mahika na ginagamit niya, at ipinaliwanag ni Orhan na ang paggamit ng mas malakas na mahika ay nangangailangan ng oras para maproseso at maihanda ang mga ito, na nagdudulot ng maraming oras ng paghihintay kung saan sila ay ganap na mahina at walang magawa. Kung matututunan niyang gumamit ng maraming salamangka, maaari siyang maghanda ng pangalawang salamangka ng maaga, habang malapit nang lumabas ang una niyang salamangka. Sa ganitong paraan, halos wala na siyang downtime, at hindi na niya kailangang harapin ang anumang kahinaan sa kanyang mga laban. Sa gayon, sa wakas ay nakarating sila sa boss room kung saan nagtipon ang mga gabay at sinabihan ang mga baguhan na tumayo sa likod at manood habang sila ang haharap sa boss. Pumasok si Orhan sa boss room kasama ang iba at sinabihan silang mag-focus sa pag-atake dahil susubukan niyang suportahan sila hanggat makakaya niya. Sa gayon, nagsimula ang laban at agad na nag-offensive si Orhan, sinasamantala ang perpektong sandali para umatake at sinlas ang mga binti ng halimaw sa sandaling ito ay aatake na nagdulot ng pagkatumba nito. Bago pa man makalayo ang halimaw at makabawi sa kanyang balanse, naglagay na si Orhan ng bitag sa likuran, na lumilikha ng pader sa likod ng boss at pumipigil sa kanya sa pag-iwas. Agad na gumamit si Selma ng multicast magic, lumikha ng 5 magic circles ng sabay-sabay at umatake,
habang hinaranggan ng tank ang atake at tinapos ng isa pang swordsman ang laban sa pamamagitan ng isang saksak ng kanyang espada. Namangha ang mga baguhan habang natapos ang laban sa isang iglap. Hindi makapaniwala si Logan sa katumpakan ng paglaban ng mga ranker na ito dahil walang nasayang na hakbang, at perpekto ang lahat. Sa gayon, sumusulong ang ekspedisyon, nililinas ang bawat antas at sa wakas ay narating ang boss room sa ika-50 palapag. Ang boss ay lumalabas na isang higanteng alimango na halos hindi masisira ang balat. Sinabi ni Selma kay Orhan na siya ang pinakamalakas sa kanila, at kung kaya niyang lagpasan ang malaking kuko ng alimango, kaya na rin ang iba sa kanila at makakabalik silang lahat sa kanilang tahanan para sa isang piging. Umiti si Orhan at inilabas ang kanyang espada, buong kumpiyansa na lumalapit sa higanteng halimaw, habang sinasabi ng tangke sa kanya na mag-ingat dahil ang balat ng alimango ay sinasabing napakatigas at napakahirap basagin. Mukhang walang pakialam si Orhan dahil tumalon siya sa ere at binasag ang kanyang espada sa kasukasuan ng alimango. Walang kahirap-hirap na pinutol ang higanteng kuko nito, na nag-alis sa tanging banta na kailangan nilang pag-ingatan. Sa pagtatapos nito, madaling natalo ni Selma at ng iba ang halimaw, at nagpalakpakan ang lahat habang tuluyang natapos ang ekspedisyon at naghanda silang umuwi. Gayunpaman, naputol ang kanilang pagdiriwang nang makaramdam si Orhan ng matinding takot at biglang naglaho ang katotohanan mismo at lumabas ang itim na dragon mula sa siwang, lumilipad patungo sa kanila. Natutuyo ang dugo ni Orhan sa pagkakita sa itim na dragon, at sumisigaw siya sa lahat na tumakbo. Pero parang siya lang ang tanging nakakaisip ng lahat, dahil kahit ang iba pang mga gabay na orang ay nakatigil sa kanilang lugar dahil sa napakalaking presyon na kanilang nararamdaman. Ang mga Oranker na hindi makagalaw ay nag-iisip, bakit naman nangyayari ito? Bakit may literal na halimaw na umaatake sa kanila sa napakababang palapag? Si Selma lang ang tanging makapag-isip kahit kaunti, pero kahit siya ay hindi makagalaw. Napagtanto niya na kailangan niyang mamunod dito mismo, at ngayon mismo, upang matiyak na makatakas ang mga baguhan mula sa kakilakilabot na bagay na ito. Ngunit ang napakalaking aura ng dragon ay tila nagpapabigat sa hangin, sinisipsip ang oxygen mula sa atmosfera habang iniisip ni Selma ang lahat ng nakakatakot na kwentong narinig niya tungkol sa Black Dragon, ang halimaw na nani nila sa mga adventurer at ganap na pumapatay sa kanila hanggang sa hindi na makilala. Agad na nag-isip si Orhan ng mga paraan para makaligtas sa nakamamatay na sitwasyong ito, nang bigla niyang mapagtanto na natalo na nila ang boss ng antas na ito, na nangangahulugang kung maabot nila ang kristal sa dulo ng kuweba, ligtas silang makakapag-teleport pabalik. Iyon lang ang tanging paraan para makalabas sa gulo, kaya iniisip niyang tipunin ang iba para suportahan ang kanyang mga plano, ngunit nang lumingon siya para tawagin ang iba, napagtanto niyang lahat sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan, hindi maalis ang tingin sa halimaw. Sobrang nakakatakot ito dahil natural na naaakit ang mga halimaw sa malalaking grupo ng tao, kaya ganun din ang gagawin ng dragon, at kung hindi sila agad lumayo, agad silang mapupunta sa panganib. Sa maikling sandali, naisip ni Orhan na baka dapat na lang siyang tumakbo patungo sa kristal, dahil tiyak na kaya niyang mabuhay ng mag-isa. Ngunit agad niyang tinanggihan ang kaisipang iyon, naididiri sa sarili, at napagtanto na kailangan niyang lumaban sa dragon upang bigyan ng oras ang iba na makatakas ng ligtas. Nagpasya siya na hindi niya sila traidorin anuman ang mangyari at tatalunan niya ang dragon. Sa paggawa nito, hinawakan niya ang kanyang espada at binunot ito ng may matinding determinasyon upang pangalagaan ang mga taong mahalaga sa kanya. Sumisigaw siya sa ibang mga gabay para pamwesto, na nagpabilang sa kanila mula sa kanilang pagkakabihag, at bumalik din sa katinoan si Selma. Inutusan niya ang iba na maghanda para sa depensa upang matiyak na hindi mapapahamak ang mga baguhan, at agad nagsimulang magtrabaho ang mga batikang adventurer. Lumilikha ang salamangkero ng mahiwagang harang upang saluhin ang pinsala ng atake ng dragon, ngunit napagtanto ni Selma na hindi sapat ang lakas ng kanyang mahika upang mapigilan ang pagsabog. Si Orhan naman, walang takot na tumakbo patungo sa dragon, ngunit agad na nagpalabas ng sarili niyang proteksyon na salamangka upang palakasin ang mga gabay. Salamat na lang at sapat na ito para iligtas sila mula sa tiyak na kamatayan, ngunit lubos silang natakot, alam na kung wala si Orhan, abo na lang sila ngayon. Naiwasan ni Orhan ang atake ng dragon habang tactical na umatras, ngunit hindi binigyan ng dragon ng anumang bukas na pagkakataon para maglunsad ng kanyang atake.
Mabilis niyang binunot ang isang maliit na punyal at itinapon ito sa mata ng halimaw. Agad na ipinikit ng dragon ang sarili nitong mata upang maiwasan ang pagkabulag, ngunit bahagi lang pala ito ng plano ni Orhan, dahil ginamit niya ang sandaling iyon upang tumalon sa dragon, na naglalayong putulin ang ulo nito sa isang hagod lang ng kanyang espada. Ang slash ay lumilikha ng napakalakas na pagsabog na nagkakalat ng alikabok at usok sa buong kuweba, na nagpapaisip sa mga gabay na baka natalo niya ang halimaw. Pero mas alam ni Orhan kaysa doon at nananatiling alerto. Habang nawawala ang alikabok, muling bumangon ang dragon na may sigaw ng galit, ngunit ganap na walang pinsala. Inutusan ni Orhan ang mga gabay na takpan ang mga baguhan sa lahat ng panig at tiyaking walang isa sa kanila ang masaktan sa anumang paraan. Habang nililibang niya ang dragon, tila hindi sigurado si Selma sa sitwasyon, ngunit ngumiti si Orhan at sinabihan siya na huwag mag-alala dahil may plano siya para harapin ang sitwasyon. Sinabi niya sa mga baguhan na kumapit ng mahigpit at kasabay nito ay sumugod siya patungo sa dragon, na agad na naghanda ng kanyang nagliliyab na hininga at inatake si Orhan na umiwas sa mga atake at nagsimulang umikot-ikot sa paligid ng halimaw, sinisikap itong ilihis ang pansin sa abot ng kanyang makakaya. Namangha si Selma at ang iba sa galing at katapangan ni Orhan, lalo na't nagdesisyon siyang harapin ang dragon ng mag-isa. Pinagdududahan ni Selma ang sarili, nagtataka kung tama ba ang desisyon na hayaan si Orhan na harapin mag-isa ang nakamamatay na hayop na iyon, ang hayop na pumatay sa makapangyarihang bayaning si Albert. Napagtanto niya na malaki ang pagmamahal niya kay Orhan sa puntong ito at masisira siya kung may mangyari sa kanya. Ganap na nasa zone, si Orhan, kahit na umiilag siya sa sunod-sunod na atake at nagagawa pang maibalik ang isa sa mga atake ng dragon. Bumalik agad sila, lalo pang nagpagalit sa madilim na hayop, at nagulat sina Logan at Sofia nang makita ang mahikang refleksyon dahil hindi pa sila nakakita ng ganito dati. Iyon ang totoo dahil kahit ang pinakamahusay na mga salamangkero sa mundo ay hindi kayang gawin iyon, dahil ang pagmuni-muni ng mahika ay isa sa mga orihinal na salamangka ni Orhan sa kanyang arsenal, na nagmumuni-muni ng anumang pag-atake ng mahika sa umaatake ng doble ang lakas. Sa kanyang inis, gayunpaman, ang kaliskis ng dragon ay napakatigas na kahit matapos kumain ng napakalakas na pagsabog ng apoy, nakatayo pa rin ito ng matayog, ganap na hindi nasugatan. Natanto niya na wala na siyang pagpipilian, at kailangan na niyang sumugal ngayon. Mabilis niyang ginagamit ang multicast status boost, sabay-sabay na lumilikha ng 6 na magic circles at pinapalakas ang kanyang potensyal. Namangha si Selma nang makita ito, dahil kahit ang mga makapangyarihang salamangkero ay nahihirapang gumamit ng multicast para sa higit sa 3 magic circles, pero ginamit ni Orhan ang 6 nang hindi man lang pinawisan. Nagtataka siya kung dapat ba siyang tumulong dahil kahit na mapataas pa ang sarili niyang stats, hindi pa rin sapat ang lakas ni Orhan para harapin ang halimaw. Bago pa siya makapagdesisyon, ginamit ni Orhan ang ikalawang all-stat boost spell sa sarili niya, bago muling gumamit ng isa pang boost. Sa kabuuan, 6 na beses niyang pinarami at dinobol ang sarili niyang stats, na nag-iwan sa gabay na walang masabi dahil dapat ay ganap na imposible para sa sino man na magawa yon. Nagsimulang kumikinang si Orhan na parang Super Saiyan, na may kidlat na nakapalibot sa kanyang katawan at sa lahat ng bagay. Mukhang hindi alam ng dragon kung ano ang nangyari kay Frieza sa kamay ng mga Saiyan kaya patuloy itong sumusubok na atakehin si Orhan gamit ang buntot nito, ngunit biglang nawala si Orhan at lumitaw na nakakapit sa gilid ng bangin sa bilis na parang nag-teleport lang siya doon. Nanginginig si Selma habang natatanto ang tunay na potensyal ni Orhan na lumampas sa antas ng anumang support mage sa kasaysayan at literal na muling nililika ang paraan ng pagtingin ng sinuman sa mahika. Gamit ang sunod-sunod na orihinal na salamangka, bumagsak si Orhan sa lupa, ngunit nagsimulang damyugo ang kanyang ilong. Alam niya na nadagdagan ang kanyang mga istatistika lampas sa kakayahan ng tao, ngunit ang kanyang katawan ay katawan pa rin ng tao, at hindi nito kayang tanggapin ang dami ng pagod na ibinibigay ng kanyang mga istatistika sa kanyang katawan. Bukod pa rito, mabilis na nauubos ang kanyang mana dahil halos 32 spell ang kanyang ginagamit ng sabay-sabay, na napakabigat para sa anumang caster na mapanatili sa mahabang panahon. Alam niya na ang tanging pagkakataon niyang manalo ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng buong lakas at pagtatapos sa labanang ito sa lalong madaling panahon kaya tumakbo siya patungo sa dragon, umiilag sa mga atake nito at tumalon upang umatake mula sa itaas.
Napagtanto iyon ng dragon at agad sinubukang hampasin siya gamit ang buntot nito, ngunit hindi naman bobo si Orhan at nagawa niyang lumikha ng mana block na kanyang natayuan, na naging dahilan upang hindi matamaan ng dragon ang kanyang atake. Nagulat si Logan at nagtataka kung isa na naman ito sa kanyang orihinal na mga spell. Ginagamit ni Orhan ang kanyang espesyal na sulam angkang tinatawag na Magic Convergence, na kayang kuhanin ang mana mula sa kapaligiran at ituon ito sa isang maliit na lugar. Si Oliver ay may parehong kakayahan, ngunit ginagamit niya ito sa pag-atake lamang at palaging ipinapasa ang depensa kay Orhan. Muli siyang sumugod sa dragon at pinatalas ang talas ng kanyang espada bago muling sinibak ang dragon. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya at nagawang magbigay ng nakamamatay na suntok sa leeg ng dragon, hinati ang makapal nitong baluti at nasira ang katawan sa ilalim ng lahat ng kaliskis. Bumagsak ang dragon ng malakas, habang nagdiriwang sina Logan at Sofia, sa pag-aakalang tuluyan ng talo ang madilim na halimaw. Alam ni Selma na hindi dapat isipin iyon at napagtanto na malamang ay nasugatan lang ng kaunti ang dragon, ngunit tila nasa limitasyon na si Orhan habang natitisid sa lupa, sinusubukang muling makatayo at ipagpatuloy ang kanyang pag-atake upang hindi bigyan ng pagkakataon ang dragon na makabawi. Gusto niyang sumali at tumulong kay Orhan pero alam niyang kahit ang pinakamalakas na miyembro ng kanilang angkan ay hindi man lang nakapuntos sa dragon, kaya ano pa kaya ang magagawa niya? Muling umupo ang dragon at ginamit ang kanyang nagliliyab na hininga upang lumikha ng distansya sa pagitan niya at ni Orhan bago ito nagpalabas ng maraming madilim na mahika sa paligid nito, at nagpaputok ng sunod-sunod na mahiwagang sibat kay Orhan, na sinubukang gamitin ang kanyang bilis upang maiwasan ang karamihan sa mga ito. Naiisip ni Orhan ang mga araw na makulay at masaya ang lahat. Noong naglalaro pa siya sa kalye kasama si Oliver nang walang iniisip, pero isang araw nagbago ang lahat. Nang salakay ng ilang bandido ang kanilang nayon at sinira ang lahat ng mahal sa kanila, wala silang magawa kundi umiyak sa kanilang sitwasyon habang nasusunog ang mundo sa paligid nila. Kinabukasan, inilibing nila ang bawat taong makita nila, at pareho silang sumumpa na lalakas sila araw-araw at aabot sa punto kung saan mapoprotektahan nila ang mga tao at bagay na mahalaga sa kanila, para wala at walang sinuman ang makapagnakaw sa kanila kailanman. Ginagamit ni Orhan ang kanyang mga alaala upang palakasin ang kanyang sarili habang lumalabas siya mula sa alikabok patungo mismo sa dragon, tumatangging sumuko sa harap ng tiyak na kamatayan. Nagsimulang mag-charge ang dragon ng pinakamalakas nitong atake, na nakapatay na ng napakaraming manlalakbay hanggang ngayon kaya't itinuturing itong kamatayan mismo. Naghanda si Orhan, at habang pinaputok ng dragon ang mahiwagang sibat sa kanya, umiilag siya sa pagitan ng mga ito habang ang sibat ay malapit lang sa kanya, ngunit patuloy pa rin siyang sumusugod at nagpaputok ng bowl ang apoy bilang pampalito bago sinubukang putulin ang ulo ng dragon. Sa kanyang pagkamangha, nabigo ang paghampas ng espada dahil tumigas ang kaliskis ng dragon na parang hindi masisirang kalasag. Mabilis siyang umatras at nakaiwas sa karamihan ng mga mahiwagang sibat bago lumikha ng pader sa harap niya upang protektahan ang sarili. Binago ng dragon ang kanyang pattern at ikinurba ang isa sa mga sibat upang umatake mula sa likod, at malamang na pinatay nito ang sinumang iba, ngunit ginamit ni Orhan ang kanyang mga reflex na parang Diyos upang itaboy ang sibat palayo sa kanyang sarili, na nagligtas sa kanyang buhay. Sinusundan niya ang pag-atake, umiiwas at umaatake sa dragon, sinisiguradong hindi bibigyan ng dragon ng espasyo para atakehin ang mga baguhan. Iniisip niya kung paano siya dati ay may kasamang lumalaban, at lahat sila ay may kanya-kanyang tungkulin, pero ngayon siya na lang ang mag-isang narito. Itinaboy niya ang mga kaisipan habang naaalala na ipinangako niyang tatalunan ang dragon ng mag-isa at magiging isang adventurer na hindi nangangailangan ng anumang grupo upang mabuhay sa anumang piitan. Sa gayon, naglagay siya ng trap card na patuloy na bumombarda sa dragon ng walang tigil na katumpakan, na nagbigay sa kanya ng oras upang i-charge ang kanyang magical convergence attack sa kanyang espada katulad ng ultimate attack ni Oliver, na may pagkakaiba na ang kanyang talon ay buong itim. Pero gaya ng alam nating lahat, kapag nag-block ka, hindi ka nababalik. Sinugod niya ang pag-atake at itinutok ito sa dragon ng buong lakas, sinibak ang pag-atake ng dragon at tinamaan ito ng tuwiran sa dibdib. Bago pa man sila makapagdiwang, muling bumangon ang dragon at naglunsad ng opens iba, na nagtulak kay Orhan na tumakas at umiwas sa sunod-sunod na atake.
Nagsisimula nang mawala ang kanyang mga buff, kaya ginamit niya ang natitirang mana niya para muling palakasin ang kanyang mga stats at inatake ang dragon gamit ang isang malakas na paghampas na nagpabagsak dito mula sa kalangitan. Ngunit nananatiling buhay pa rin ang dragon at muling bumabangon. Hingal na hingal si Orhan habang napagtatanto na parehong malapit nang mamatay ang dragon at siya mismo. Kahit ang kanyang espada ay nagkabasag-basag sa maliliit na piraso. Pagkatapos ay nagpasya siya na tatapusin niya ito sa pamamagitan ng buong pusong pag-atake o mamamatay sa pagsubok. Tinatawag niya ang isang madilim na butas sa harap niya at pinagsasama-sama ang lahat ng enerhiya sa paligid nila upang lumikha ng isang lubhang nakatutok na espada ng enerhiya na hawak niya gamit ang dalawang kamay at naghahanda para lumaban. Agad na pinaputok ng dragon ang mga mahiwagang sibat kay Orhan, ngunit ginamit ni Orhan ang huling lakas na natitira sa kanya upang umiwas sa lahat ng atake, habang gumagamit ng pagharang at pagbabalik ng mahika upang lituhin ang dragon. Sa wakas, itinulak niya ang sarili mula sa isa sa mga magic na salamin at itinapon ang sarili patungo sa dragon, gamit ang kanyang pinakamakapangyarihang atake upang tamaan ang ulo ng dragon, na lumilikha ng malaking pagsabog, na nagtakip sa lahat ng bagay ng alikabok. Kapag hamupa na ang alikabok, nakita ni Selma si Orhan na buhay pa, hirap huminga habang nakasandal sa espada, hindi namamalayan na kasalukuyan siyang gumagawa ng kasaysayan sa pagiging unang taong nakatalo sa itim na dragon, at mag-isa pa. Sa labas ng yungib ng piitan, isang malaking tao ang nagtipon-tipon sa balita tungkol sa itim na dragon. Pero sa hindi inaasahang paraan, nakarating sina Luna at ang kanyang mga kapartner na walang kwenta sa pasukan ng piitan na umaasang makararating sila sa tamang oras at sa hindi inaasahang paraan ay makakapagligtas ng maraming tao hanggat maaari. Sinabi ni Luna sa mga manunood na umatras dahil malaya na ang Black Dragon. Pero nang makadaan na siya sa kanila, huminto siya sa kanyang mga hakbang nang makita ang Black Dragon, harap-harapang nakatayo sa kanya. Sinundan siya ni Oliver at natakot siya ng husto kaya't naglabas siya ng espada na handang makipaglaban. Pero sinabi ni Luna na kalmayan siya at lumayo. Napagtanto niya na may mali sa halimaw at pagdating ng iba, malinaw na patay na ang Black Dragon. Ang grupo ng bayani ay nagulat dito, dahil hindi pa nila maisip kung aling partido ang sapat na malakas upang talunin ang halimaw na ito. Ngunit hindi na nila kailangang mag-isip ng matagal, dahil napansin ni Luna si Orhan, halos hindi makatayo, nakasalalay ang lahat ng kanyang bigat sa kanyang espada, at mukhang labis na pagod. Nagtataka siya kung nagawa bang talunin ni Orhan kasama ang iba pang mga adventurer na naipit sa loob ang halimaw. Agad siyang sinabi na kailangan niya ng paggaling. Pero sinabi ni Orhan na lumayo siya at ayusin na lang ang paglilinis. Naiwan si Luna na walang masabi dahil hindi niya alam kung ano ang masasabi niya sa taong pinalayas nila sa party, na makapagpapabuti sa sitwasyon. Ang kanyang atensyon ay napunta sa mga adventurer na kasama ni Orhan na pumasok sa kuweba, at napansin niyang wala ni isa sa kanila ang may kahit anong sugat sa katawan pagkatapos labanan ng napakalupit na halimaw. Pero doon niya naisip, si Orhan ang nagwagi laban sa Black Dragon mag-isa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga iniisip pero wala nang ibang paliwanag. Habang naglalakad sa tabi ng kanyang mga dating kasamahan, tinanong ng tanga na tank si Orhan kung ano ang nangyari sa dragon. Pero hindi siya pinansin ni Orhan tulad ng pag-ignore sa iyo ng crush mo at nagpatuloy sa paglalakad. Ang imbesil na tank ay sumisigaw kay Orhan na sagutin ang tanong. Pero sinabi ni Luna na manahimik siya, dahil malinaw na si Orhan ang pumatay sa dragon. Nagalit ang tank sa kanya, at tulad ng karaniwang insultate fan, tumakbo siya papunta sa kanya. Pero ginamit niya lang ang kanyang mahika para i-freeze siya sa lugar, at sana'y pinagsabunutan na siya kung hindi dahil sa lahat ng nagsabi sa kanila na itigil ang kanilang laban. Habang galit na galit siyang tumingin kay Orhan, nagalit dahil naungusan siya nito. Noong gabing iyon, naalala ni Sofia ang lahat ng nangyari sa kanilang 3 araw na ekspedisyon, para sa isang ulat. Ngunit ang lahat na maaari niyang isulat ay tungkol kay Orhan at kung gaano siya kagaling. Naalala niya kung paano hindi lamang siya tinuruan ni Orhan ng mga batayan ng mahika, kung paano maging mas mabuting kasapi ng koponan, kundi pati na rin kung paano siya iniligtas nito mula sa legendaryong Black Dragon, at iyon pa ng mag-isa. Bago pa man niya matapos ang kanyang ulat, pumasok si Selma sa silid na mukhang pagod na pagod mula sa pag-aasikaso ng lahat mula umaga.
Diretso siyang pumunta at bumagsak sa kama, handang matulog. Pero nagawa ni Sofia na dalhin siya sa paliguan, para sa isang nakakapreskong sesyon kung saan tinanong ni Selma si Sofia kung ano ang palagay niya sa estilo ng pakikipaglaban ni Orhan, dahil hindi niya ito maintindihan. Para sa kanya, si Orhan ay hindi kapani-paniwalang malakas na may walang hangganang lakas na hindi niya kailanman maihahambing. Ngunit iba ang pananaw ni Sofia sa bagay na ito. Ipinaliwanag niya na para sa kanya, parang napakahusay ni Orhan sa mga batayan na kaya niyang gumawa ng mga alamat na bagay sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang katawan at kasanayan sa pinaka-epektibong paraan. Ipinaliwanag niya kung paano tinuruan ni Orhan ang kanilang grupo kung paano pinakamahusay na lumaban ayon sa kanilang tungkulin, at napansin niya ang parehong mga bagay na isinasagawa sa kanyang sariling estilo ng pakikipaglaban. Sa kaibahan na si Orhan ay talagang kumikilos bilang mage, healer, tank, at swordsman ng mag-isa. Ito ay nagbibigay kay Selma ng kinakailangang kaalaman, at pinasalamatan niya si Sofia sa tulong. Kinabukasan ng umaga, nagising si Orhan na masakit ang buong katawan niya na parang naglalagablab. Ginamit niya ang kanyang spell para sa pag-alis ng sakit sa kanyang sarili upang makalakad man lang, at nagsimula ng magbihis nang mapansin niyang papalapit si Selma upang makita siya. Pumunta siya sa diner para makipagkita sa kanya kung saan umupo sila at nag-usap habang umiinom ng itim na kape. Tinanong niya si Orhan kung kamusta na siya ngayon, at sumagot siya na maayos naman siya. Hindi binanggit ang katotohanang umiinom siya ng napakaraming painkillers para lang magawa ang mga pinakapayak na bagay. Biglang tumayo si Selma at yumuko ng malalim, pinasalamatan si Orhan sa pagligtas sa kanyang buhay at sa buhay ng lahat ng mga baguhan, tinitiyak na matagumpay ang ekspedisyon at walang nasaktan. Sinabi ni Orhan sa kanya na huwag mag-alala dahil ito ay isang pagtutulungan. Tinanong siya ni Selma kung maaari siyang samahan siya sa guild house dahil gusto makipag-usap sa kanya ng leader ng kanilang guild. Sumang-ayon si Orhan dahil wala naman siyang mas magandang gagawin. Pumunta silang dalawa sa guild house kung saan nakita nila ang nerdy na leader na nakaupo ng comfortable sa sofa. Diretso siyang nagtanong kay Orhan kung nais ba niyang sumali sa Night Sky Silver Rabbits bilang unang sumasalakay sa kanilang pinakamakapangyarihang grupo. Bukod dito, inalok din niya si Orhan na gawing lieutenant ng angkan upang mas mabuti niyang mag-abayan at mapamahalaan ang mga pang-araw-araw na operasyon. Si Orhan ay nagulat dahil ang pagiging lieutenant ay napakahalaga at karaniwang nakalaan para sa pinakamatanda, at karaniwang ang mga nagtatag na miyembro ng isang angkan. Sino man ay tiyak na tatalon sa pagkakataong ito, ngunit hindi lahat si Orhan, kaya humingi siya ng kaunting oras sa nerd upang pag-isipan ang desisyon, na masaya namang ibinigay ng nerd sa kanya. Habang naglalakad pabalik, muling binabalikan ni Orhan ang buong pag-uusap dahil hindi pa rin siya makapaniwala na isa sa mga pinakamahusay na clan sa mundo ang nais silang pamunuan ang kanilang pinakamahusay na grupo at maging isa sa mga pinuno ng clan. Nagpasya siyang makipag-usap sa matandang gumagawa ng kanyang baluti at humingi ng kanyang opinyon. Takot pa rin si Orhan na gagamitin at itatapon lang siya tulad ng ginawa ng kanyang mga dating kasama, pero tumawa lang ang matanda at sinabi sa kanya na huwag maging masyadong emo palagi. Nag-usap pa sila ng kaunti, pero tumawag si Orhan para sa isang pagpupulong mula sa guild ng mga adventurer kaya't pumunta siya roon at nakita niyang nakaupo na ang mga miyembro ng guild para sa isang komite ng investigasyon. Umupo siya nang tanungin ng guildmaster si Orhan kung totoo na lumabas ang itim na dragon sa ika-50 palapag kung saan napilitan siyang makipaglaban dito ng mag-isa. Tumango si Orhan bilang pagsang-ayon, pero binuksan ni Derek ang kanyang malaking puwit at sinabing pinahina na nila ito, kaya tumakbo ang dragon at si Orhan ay nagawa lamang na ilagay ang pangwakas na suntok at inangkin ang pagpatay, at nagsalita pa sa gitna. Sinasabing dapat siyang magpasalamat na nailigtas nila ang kanyang buhay at ginawa siyang sikat sa isang gabi. Tumingin lang si Orhan sa kanila at sinabi na isara ang kanilang mga bobo na bibig, na nagpasiklab kay Derek na tumayo ng galit, pero yun lang ang magagawa niya dahil sinabi ni Luna na umupo siya agad. Pagkatapos ay nag-atake si Orhan at humarap kay Oliver, tinatanong kung bakit siya nagpunta sa ika-72 palapag agad pagkatapos mag-hire ng bagong enchanter para sa kanilang grupo. Tinanong niya kung naging sobrang mayabang at kumpiyansa si Oliver dahil lang sa madalas na pagpunta nila sa palapag na yun.
Nagpatuloy si Orhan na binalaan niya ng maraming beses na hindi sila sapat na malakas dahil palagi nilang bahagyang nalalampasan ang antas na iyon, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang mag-grind pa bago lumipat sa mas mataas na palapag. Sinasabi niya na may mga pagkakataon din na muntik na nilang mawala ang isa sa kanilang mga kasama, na dapat sana'y nagturo sa sinumang may utak na mauubos din ang kanilang swerte balang araw. Si Oliver ay mukhang mayabang at sumagot na mahina sila dahil sa kanya kaya't halos hindi nila nalinas ang silid. Kaya't kumuha sila ng bagong enchanter. Sinasabi niya na sa isang enchanter na may mas mahusay na kasanayan, inaasahan niyang makakapasok sila ng mas malalim. Sinasabi ni Orhan na hindi siya galit sa pagkakatanggal sa kanya sa puntong ito. Ang ikinagalit niya ay ang katotohanan na hindi binibigyan ni Oliver ng respeto ang mga enchanter na talagang nararapat sa kanila. Sinasabi ni Oliver na napakadali lang maging enchanter dahil kailangan lang nilang umupo sa likod ng ligtas at siguraduhing hindi maubos ang mga buffs sa kanilang mga kasamahan. Sa galit, tumayo si Orhan at sinabi sa kanila ang eksaktong oras kung kailan nauubos ang kanilang mga buff. Sinasabi niya na bawat tao ay may iba't ibang buff timer at ang enchanter ay kailangang tandaan ang bawat isa sa kanila upang makast ito sa tamang oras, habang nagbibigay ng mga utos at sinusuri ang laban. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakaupo si Selma sa labas sa hardin, iniisip ang lahat ng nangyari sa panahon ng ekspedisyon. Gusto niyang magkaroon ng katulad ni Orhan sa kanyang grupo, pero nagtataka siya kung gusto pa ba ni Orhan ng mga kasama matapos ang nangyari sa kanyang nakaraang grupo. Bukod pa rito, hindi na siya kailangan ng mga kasama sa yugtong ito dahil siya ay isang one-man army na kayang harapin ang lahat. Naalala niya ang pagkakataon ng sa laban-laban sa Black Dragon, sinubukan niyang bigyan siya ng mga buffs, pero sinabi niya sa kanya na huwag gumawa ng kahit ano dahil makakagambala ito sa kanya. Ito ay nagbigay sa kanya ng ideya na kahit sumali siya sa kanilang grupo, siya lamang ang magiging pabigat sa kanya bago pa siya lubos na malugmok sa kanyang mga iniisip. Si Zephyr, Logan, at Carol ay tumakbo papunta sa kanya, tinatanong kung nasaan si Orhan dahil gusto nilang kausapin siya tungkol sa pagsali sa guild. Selma ay bumantong hininga, sinasabing duda siya na kailangan ni Orhan ng koponan dahil lahat sila ay magiging pabigat lang sa kanya. Sinasabi ni Logan at ng iba pa na alam na nila iyon, pero isang araw habang nakikipaglaban sa kanya, unti-unti silang lalakas at sa wakas ay kailangan na niyang kilalanin sila bilang mga kasama. Hindi ito inisip ni Selma mula sa perspektibong ito at napagtanto niyang tama ang mga bata at maaari siyang matuto kay Orhan at maging mas mahusay din. Sinabi niya sa kanila na makikita nila siya sa guild house at agad silang tumakbo upang hanapin siya. Sa bahay ng guild, lumabas na si Orhan, habang nagdedesisyon ang guildmaster sa parusa para sa sapilitang pakikilahok. Habang lumiliko siya sa mataong kalye, napansin niya sina Zephyr at hanggang na tumatakbo papunta sa kanya at agad niyang alam kung ano ang kanilang pakay. Agad siyang pumasok sa kalapit na eskinita at patuloy na tumakbo habang sinusundan siya ng mga ito, sumisigaw na gusto lang nilang makipag-usap sa kanya. Pagkatapos na makaligtas sa pamamagitan ng pagtalon sa kanyang mga mahiwagang bloke, sa hindi inaasahang paraan ay nakatago siya sa loob ng tindahan ng matandang lalaki, na tumatawa sa kanya, sinasabing mukhang natatakot siya sa isang grupo ng mga bata. Sumagot si Orhan na ayaw niyang pasakitan sila sa pamamagitan ng pagsasabing hindi siya interesado na sumali sa anumang mga pagdiriwang sa ngayon. Sinasabi ng matanda na alam niyang naghahanap pa rin si Orhan ng lugar kung saan siya nababagay, ngunit hindi niya kailangang gawin ito ng mag-isa. Noong gabing iyon, umakyat si Orhan sa isang bangin upang mag-isa at pag-isipan ang sinabi ng matanda. Nang bigla niyang makatagpo si Zephyr na nagsasabing ito ang paborito niyang lugar dahil mula rito, malinaw na malinaw niyang nakikita ang buwan. Lumuhad siya at nagpasalamat kay Orhan sa pagligtas sa kanilang buhay noong nakaraang araw at pagkatapos ay hiniling kay Orhan na sumama sa kanila sa mga pilak na kuneho sa kalangitan ng gabi dahil gusto pa niyang makatrabaho ito ng higit pa. Hindi siya sumagot, ngunit tinanong siya kung anong uri ng lugar ang guild para sa kanya. Nag-isip siya sandali bago sumagot na ang guild ay nagbigay sa kanya ng napakaraming magagandang alaala na ito ay isang tahanan para sa kanya. Dito siya nabibilang. Dama po iyon kay Orhan at agad siyang nagdesisyon. Kinabukasan, nakipagkita siya sa pinuno ng mga pilak na kuneho sa kalangitan ng gabi at sinabi sa nerd na nais niyang tanggapin ang alok nitong sumali sa guild.
Si Selma ay nagtatago sa likod ng isang bagay, siguro, dahil agad siyang lumabas at binati siya habang binibigay ang uniforme. Sa mga salitang iyon, lumabas siya at nakita si Zephia at ang iba pa na tumatakbo patungo sa kanya na hingal, sabik na malaman kung talagang tinanggap niya ang posisyon, habang si Orhan ay simpleng ngumiti, sinasabing sabik siyang makasama sila sa mas marami pang mga pakikipagsapalaran. Isang gabi pagkatapos noon, napanaginipan niya ang panahon noong pagkabata nang nakikipaglaban siya kay Oliver habang ang mga taong nagtatraining sa kanila upang maging mga bayani ay nagmamasid sa kanila ng may matalas na mga mata. Napapansin ang bawat galaw, tila napaka-tense ni Oliver habang todo laban sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, habang si Orhan naman ay relax lang pero nauwi sa pagkakabasag ng kanyang depensa. Umiti siya at humiga sa sahig ng may tunog, sinasabing masyadong malakas si Oliver at hindi niya siya kayang talunin. Sumagot si Oliver ng galit na alam niyang mas malakas si Orhan kaysa dito at palagi siyang natatalo nito noon. Sinasabi ni Orhan na hindi na siya ganoon kalakas at matagal nang nalampasan siya ni Oliver. Hindi pa rin kontento si Oliver pero wala siyang magagawa tungkol dito kaya't tiningnan niya si Orhan na may galit sa kanyang mga mata ngunit umalis nang hindi nagsasalita ng isa pang salita. Nanatili si Orhan sa lupa ng isang silver-haired na batang babae na nagngangalang Sion, na kaibigan ni Orhan, ay nagmadaling lumapit sa kanya at tinanong kung okay lang siya. Umiti si Orhan habang bumabangon, sumagot na siya ay nasa mabuting kalagayan ngunit sinabi na nakakahiya para sa kanya na nakita siya ni Sion na pinapalo ng ganito. Sabi ni Sion na sa tingin niya ay nakipaglaban siya ng may katapangan at mukhang napakakul niya habang ginagawa ito. Bukod pa rito, sinasabi niyang alam na niya kung ano ang kayang gawin ni Orhan kung ilalabas nito ang tunay na lakas niya, pero sinasabi ni Orhan na hindi na niya talaga magagawa iyon dahil mahina na ang kanyang puso at hindi na kaya ng kanyang katawan. Ngunit nangangako si Sion na tutulungan siyang harapin ito balang araw, ngunit tulad ng mga Epstein files, ang kanyang mga salita ay nabura mula sa kanyang mga alaala at hindi niya talaga maalala kung ano ang eksaktong pinag-uusapan niya, kung paano silang dalawa ay iisa at pareho, at kung ano ang kanilang ipinangako na makamit ng magkasama, at kung saan siya nawala. Sa kabilang bahagi ng kaharian, bagaman, si Sion ay buhay pa at bahagi na ngayon ng isang kulto kung saan siya ang namumuno sa isang grupo ng 3 tao habang pinapalayas nila ang isang pagsasama-sama ng 5 malalakas na grupo ng mga adventurer dahil lamang sa hindi sila kabilang sa kanilang kultong sekta. Matapos mamatay ang bawat isa sa mga adventurer, nagpasya silang magpatuloy, ngunit biglang may lumitaw na isang lalaking nakaputi sa harap niya at sinabi sa kanya na ang mga lider ng kulto ay bagong nakatanggap ng balita na may isang hindi kilalang tao sa hilagang kaharian na nagwagi laban sa itim na dragon ng mag-isa, at inutusan si Sion na imbestigahan ang taong iyon. Kailangan niyang subukang makuha siya sa kanilang kulto, pero kung tumanggi ang lalaki, papatayin nila siya agad. Iniisip ni Sion ito at napagtanto niyang hindi ito si Oliver dahil masyado siyang sikat para tawaging isang hindi kilalang tao at nagtataka kung sino ito, pero hindi naman ito gaanong mahalaga sa kanya dahil kung tutulan niya ang kanilang kulto, papatayin niya ito agad. Sa ganitong paraan, nagsimula na si Sion at ang kanyang grupo na maglakbay patungo sa hilagang kaharian, hindi alam na ang taong nais niyang patayin ay walang iba kundi ang kanyang kaibigan sa pagkabata na si Orhan. Ang batang may pink na buhok sa kanyang grupo, ay nagsasabing ang hilagang kaharian ay kontrolado pa rin ng simbahan kaya kailangan nilang maging maingat sa kanilang mga gagawin, dahil kung sila ay matutuklasan malamang na mahuhuli at ikukulong sa mga piitan. Sang-ayon si Sion na kailangan nilang mag-ingat at manatiling tago, pero sa parehong oras, may kakaibang pakiramdam siya tungkol sa misyon na ito at umaasa siyang matapos na ito agad dahil ayaw niyang pumunta sa bahaging iyon ng kaharian. Lumabas na siya ay in love kay Orhan mula pagkabata at nalinlang na isipin na ang matandang pari ng simbahan ang nagdulot ng labis na stress sa kanya kaya't nagpakamatay ito. Noong araw na natanggap niya ang balitang ito, nanlumo ang kanyang puso habang iniisip ang lahat ng mga pangako na ginawa niya sa kanya tungkol sa kung paano sila palaging magkasama at kung paano palagi siyang lalaban sa kanyang tabi. Umiiyak siya ng buong puso noong araw na iyon hanggang sa ang kanyang dugo'y lumamig sa matinding galit at hindi na siya naging pareho. Mula noong araw na iyon, nagpasya siyang tutukan ang pagwasak sa simbahan at sa mga tao nito na nagdala kay Orhan sa kanyang kamatayan.
Samantala, si Orhan ay nasa isang pulong kasama ang lahat ng mga senior na miyembro ng Night Silver Rabbits kung saan ipinakilala ng nerd na lider na may salamin sa mata si Orhan sa lahat, sinasabing siya ang pangunahing dahilan kung bakit naging matagumpay ang kanilang ekspedisyon at higit pa rito, siyang tanging dahilan kung bakit nakaligtas ang lahat ng mga baguhan at maging ang mga gabay na sumama sa kanila dahil siya ang nagpatumba sa itim na dragon ng mag-isa. Sinabi ng nerd sa iba na naniniwala siya sa kakayahan ni Orhan at itataas siya sa ranggo ng lieutenant upang punan ang posisyon ng kanilang minamahal na bayani na si Albert na namatay noong nakaraang taon sa pakikipaglaban sa parehong dragon. Sinasabi niya na kung may sino man na may problema dito, maaari silang magsalita ngayon, kaya isang matandang lalaki ang nagsalita, sinasabing wala siyang problema sa pagiging isa sa mga pinuno ng grupo si Orhan, ngunit tinatanong kung alam ni Orhan kung ano ang ibig sabihin nito at kung naniniwala siya na mayroon siyang kakayahang gumawa ng tamang desisyon dahil kapag naging lieutenant siya, hindi lamang siya magiging responsable para sa kanyang sariling buhay kundi pati na rin sa mga buhay ng mga taong nagtatrabaho kasama niya. Sinasabi niya na maraming buhay ang nakatali sa angkan na ito kaya anumang desisyon na gagawin niya ay makakaapekto sa buong angkan at para sa marami sa mga miyembro ng angkan, ang tanging bagay na mayroon sila sa kanilang buhay ay ang angkan mismo kaya tungkulin nilang laging isipin ang kapakanan ng angkan kahit na sila mismo ay kailangang harapin ang mga pagsubok sa proseso. Naalala ni Orhan ang pangako na ginawa niya kay Sean at isang grupo ng masakit na alaala ang bumalik sa kanyang isipan na nagbigay diin sa kanya na hindi niya maaring gawing buong buhay ang angkan. Tapat siyang sumagot at sinabi sa matandang hanggal na mayroon siyang buhay na hindi katulad ng marami sa kanila kaya hindi niya maibubuhos ang lahat sa angkan. Bawat miyembro sa pulong ay nagulat at kahit si Selma ay hindi ito inaasahan. Ang matandang lalaki ay nagalit at tinanong kung alam ba niya na ang pahayag na ginawa niya ay nagiging hindi siya karapat-dapat maging miyembro ng angkan, lalo na bilang isang tenyente. Tinanong niya kung ano bang ginagawa niya rito at sumagot si Orhan na nandito siya dahil alam niyang paprotektahan niya ang sinuman at lahat ng mahalaga sa kanya. Napagtanto ni Selma na hindi talaga mahalaga kay Orhan ang angkan mismo kundi ang protektahan ang mga miyembro nito. Laging nalilito ang matanda kaya't ipinaliwanag ito ni Orhan sa kanya, sinasabing gagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang protektahan ang kanyang mga kasama, ngunit iyon lamang ang maipapangako niya, wala nang iba pa. Sa wakas, umatras na ang matanda at nagdaos ng botohan ang nerd para sa mga taong walang problema sa pagiging isa sa mga lieutenants ni Orhan. Ito ay isang landslide na tagumpay para kay Orhan dahil siya ngayon ay isa na sa mga kilalang lieutenants ng mga pilak na kuneho ng gabi. Dinala siya ni Selma sa pasilyo upang ipakilala siya sa unang unit na magiging bahagi siya, ngunit bago pa sila makarating doon, may isang batang babae na tumawag kay Selma mula sa likuran na nagsasabing gusto niyang makausap ang bagong lieutenant. Umiti si Selma at ipinakilala ang babae bilang si Stella na nasa Management Division. Tinanong ni Stella si Orhan kung magaling ba siyang magturo sa ibang tao at sinabing may bagong partido siyang nais na tulungan niya. Sinabi ni Selma na sa tingin niya ay magandang ideya iyon pero tinanong ni Orhan kung hindi ba magiging problema iyon sa Unit 1, ngunit sinabi ni Selma na huwag mag-alala dahil magkakaroon siya ng mas maraming libreng oras kaysa noong nasa Heroes Party siya. Sinasabi ni Stella na ipapadala niya ang mga materyales na nagpapakilala sa partidong ito at nagmadali siyang umalis. Si Selma ay nagdala sa kanya sa isa sa mga silid kung saan sa wakas ay nakilala niya ang unang unit. Lahat sila ay umupo sa paligid ng isang mesa at unang nagpakilala ang babaeng may asul na buhok bilang Rain na siyang mage ng grupo. Napansin ni Orhan na kahit siya ang pinakamatanda sa grupo, wala naman talaga siyang maipakita para dito. Nagiging insecure si Rain tungkol sa sarili niya pero ang blondie ang humahawak, sinasabing ang pangalan niya ay Otis at siya ay isang healer. Ang huling miyembro ay ang matangkad na lalaking may pilak na buhok na malamang ay nakakakuha ng lahat ng mga babae na pinangalanang Will na tagapagtanggol ng grupo at gustong kumilos na parang isang depensibong tangke. Sa wakas, inilipat ni Orhan ang kanyang atensyon kay Selma na muling formal na nagpakilala bilang ang enchanter at leader ng grupo. Napagtanto ni Orhan na mula ngayon, sila na ang magiging mga kasama niya sa laban na handang lumaban para sa kanya at mamatay para sa kanya kung kinakailangan. Para sa formalidad, tumayo rin siya at ipinakilala ang sarili bilang si Orhan na siyang pangunahin na umaatake sa partido na ito ngayon. Umiti si Will at sinabi na mula nang mawala nila si Albert,
siya na ang pumalit sa papel na iyon pero hindi siya magaling sa papel na iyon. Sinabi ni Selma sa kanya na huwag masyadong maging formal at mag-relax lang, pero bago pa man siya makaupo, tinanong siya ni Will kung paano niya napatay ang itim na dragon. Napansin ni Selma na hindi komportable si Orhan kaya sinabi niya rito na hindi na kailangang sagutin kung ayaw niya, pero sinabi ni Orhan na kailangan niyang ibahagi ang impormasyon sa kanyang mga kasama sa grupo para magkaintindihan sila. Nagsimula si Orhan sa paliwanag at sinabi na ang pangunahing dahilan kung bakit nagawa niyang harapin ang dragon ng mag-isa ay dahil sa dalawang orihinal na spell na kanyang nilikha. Nagulat si Rain nang malaman na nakagawa si Orhan ng mga orihinal na spell ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang unang orihinal na spell ay tinatawag na impact na maaaring magpataas ng epekto ng anumang kagamitan o mahika ng 100 beses at ang pangalawang spell ay isang bagay na maaaring itapon ng maraming beses upang mapalakas ang epekto ng support magic at halos anumang buffs. Ipinahayag niya na sa laban-laban sa dragon, pinalaki niya ang kanyang sariling buffs ng 32 beses na ikinagulat nina Rain at Otis na nagsabing ang spell na ito ay magbibigay sa kanya ng malaking kalamangan laban sa sinumang makakasalubong niya. Sinasabi niya na maaari lamang niyang gamitin ang spell na iyon sa kanyang sarili at ang stress sa gumagamit ay napakataas kaya hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal. Naalala niya kung paano kahit ang laban sa itim na dragon ay tumagal ng medyo mahaba at sa dulo ay nasa napakasamang kalagayan siya. Tinanong ni Otis na kung ganoon siya kalakas, ibig sabihin ay kaya niyang gampanan ang kahit anong papel, pero sinabi ni Orhan na kaya lang niyang gumamit ng mid-rank na mahika kahit gaano pa siya magsikap. Nagulat silang lahat dito at tinanong ni Selma kung paano ito posible dahil malinaw na alam niya ang sapat tungkol sa mahika upang literal na makagawa ng sarili niyang mga spell. Tumingin si Orhan sa ibaba, sinasabing kahit siya mismo ay hindi alam kung bakit hindi siya makagamit ng advanced na mahika, ngunit sa kabila nito, ang kanyang mga orihinal na spell ay sumasaklaw sa kakulangan na iyon na hindi siya ganap na walang silbi. Sinasabi ni Selma na balak niyang bumaba sila sa dungeon sa lalong madaling panahon upang makapag-practice sila ng pagtutulungan at makuha ang tamang ritmo, ngunit sinasabi ni Orhan na bago gawin iyon, kailangan niyang makakuha ng espada. Nagulat si Rain na hindi pa siya umu-order ng bagong espada at sinabing aabutin pa ng maraming araw bago makagawa ng bagong espada, pero sinabi ni Orhan na gumagamit lang siya ng karaniwang espada kaya pwede lang siyang pumasok sa tindahan at bumili ng isa. Lahat sila ay nagulat dito dahil ang mga baguhang adventurer ay gumagamit ng mga ganitong armas at hindi nila maisip na ang Dragon Slayer ay gumagamit ng isa sa mga ito sa halip na isang custom na piraso. Kinailan nila siya sa panday na gumagawa ng lahat ng armas para sa kanilang angkan, ngunit sinabi ng panday na para sa isang tao ng kalibre ni Orhan, dapat silang kumuha ng isang bagay mula sa pinakamalalim na bahagi ng mga piitan. Ngunit sinabi ni Orhan na huwag mag-alala at naglabas ng maraming artifact na nakuha niya mula sa mga malalim na piitan, kabilang ang kaliskis ng itim na dragon. Agad na napatigil ang buong grupo at napagtanto ni Orhan na nagkamali siya dahil binuksan niya ang isang lumang sugat. Dapat sana'y naaalala niya na natalo sila ng mismong dragon na ito at nawalan ng napakahalagang miyembro ng kanilang grupo sa proseso. Sinubukan niyang humingi ng tawad pero nakabawi si Rain mula sa kanyang PTSD at sinabi kay Orhan na ang itim na kaliskis ng dragon ay gagawing isang espada na karapat-dapat gamitin ng mismong Dragon Slayer.